Mr. Bean? Plain. Ganda lang. Paris ka muna. Ay, yes. Alam mo, gusto mo pwede ko sa kailangan ko siya zoom capture. Pero malay mo taga sino na ang gusto ko magawa, kailangan naman ito pala. Magdadasal sa akin, parang hindi na ma-action ay, iba yung binibigay. Iba yung binibigay. Hello? One, two, mic. Hello. Mic, one, two. One, two, mic. Test. Frontier 1000. Guys, kung pwede nasa harap po tayo, please occupy the
reaching our goals, not just in our business, but in all aspects of our lives. Everything that we do, we lift up to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. And now, let's all welcome our host for tonight, upcoming Goal Directors, Coach Tracy Canlas and Coach Joyce Samus. Good evening, Good evening, Good evening. Welcome to our Frontier Night. I'm Coach Joyce, your upcoming goal director. And I'm Coach Tracy, also your upcoming goal director. And we will be your hosts for tonight. Yes! Grabe! Energy check muna tayo, Coach Tracy. Yes! So, on a scale of 1 to 10, no? 10 being the highest, gaano kayo ka-energetic tonight? Yes! Parang kaya pang ibigay yung 11, no? Sige, gawin natin 11, everyone! Woo! Grabe, ang So, taas you ng may now energy. take your seats, everyone, and happy Monday, everybody! Yes, happy Monday! Sobrang bilis ng panahon, di ba? Parang kahapon, January, tapos ngayon, second half na agad ng March! Woo! Grabe yung energy ni Mentor Gabe. Dapat ganyan tayong lahat, no? Tama eh. So, grabe itong Monday na to. Pero, ramdam niyo ba sa labas, sobrang lamig? Right? Yes. Yes, parang Pasko na, no? Tama. Pero di ba parang dito sa'yo sana, everyday Pasko, ask me why? Yon, kasi punong-puno tayo ng blessings. Feel na feel niyo ba yung blessings ni Lord? Yes, dito sa'yo sana, punong-puno tayo ng blessings, no? Magmula sa income hanggang sa opportunities na meron dito sa'yo sana, right? Yes. And kagaya nga na sinabi kahapon ni Mentor Ken Chan sa ating NBPO, di ba? Let us all be reminded that we should always be grateful ano man yung mangyari sa buhay natin, whether good or bad, and everything in between. Tama, no? So we are super grateful, no, with our opportunity right now. And dahil teacher ako, quick question lang. Na-miss ko na magturo no, magtanong. Sige, so sino dito yung mga first time lang na maka-attend ng ganitong event? Meron ba tayo? Welcome! Wow! Let's welcome. Pakisabi nga kay Ups Jericho, welcome! Welcome! Ayan, welcome. Sige, another question. Sino naman dito naniniwala na minsan may darating na opportunity na babaguhin yung buhay natin? Yes? Ayan! Siyempre, lahat tayo nabago na ng opportunity na to, no? So, because of that, sige, of course, tonight we are very excited, right? But let us first have a gratitude check. No? Sige, tayo tayong lahat, everyone. Sige, tayo tayo. So, with a gratitude check, anong gagawin natin, Coach Tracy? Ayan. So, para makilala natin ng isa't isa, no? Hanap tayo ng partner na hindi pa natin gaano ka-close dito sa business, no? So, Yes, hanap na kayo dyan. people, and introduce yourself, and share mo lang 2 things. Anong grateful ka? Yes, 2 things. Ano yung grateful ka the past week? Sige, hanap kayo ha. 3 minutes starts now. TFC subscribers ka. Yeah. Hanap ng partner, share yung 2 things na anong grateful ka for this week. Sa mga TFC subscribers natin dyan, pakitype naman kung ano yung grateful kayo this week. Ah. Sige. Mga 7. No? Ay. Anong extend? Ay.
Sige, sige. Mga 7:08. Sige. Ah, 2 minutes. Alright, last 2 minutes. Nakatuwa yung activity. Ang dami nilang share. Parang kulang yung... Dali nakita ko na si mentor na. Maganda siya. Oo, sige. Tama na. 7 din. Ikaw na dito. Ikaw na dito. Sa Of Course Tonight. Ba? Ikaw na dyan. Saan ba? Tama. Ayan. Feeling na. Feel ko mag-name of course. Diretso na ako. Sa end to introduce your... Hindi, so, diba? Grabe ang sarap sa feeling. Tanungin ko yung mom ko. Anong feeling na nakapag-share? Ayan. Hi, ma'am. Sige. Okay yan. Tapos tutuloy ko na. Si mama na. That's... Anyway, 7:09. Okay. Yan. Patayin lang natin sila. Oo, okay lang tayo na lang. 1 minute. Ano sabi ko? Okay. So, settle down. Settle down. Alright, let's all settle down now. Parang ang dami pa nilang gustong ikwento, Coach Tracy. Sobrang daming mga bagay na gusto nilang pasalamatan today. Yes. Ayan. Okay, let's all settle down now. Sige, maupo na tayo, no? But before that, everyone, sige, let's all settle down. Yan, okay. Now, before we proceed, tanungin ko lang yung mama ko dahil nandito yung mama ko ngayon. Pakipalakpakan nga natin. I'm just so proud, no? Pero, tanong natin, ano yung na-feel mo nung na-share mo yung grateful ka for this week? Siyempre, happy ako. Dahil nandito ako sa Yusana, naka-join ako dito sa... Yes! Gusto ko yun. And I'm happy na na-share ko yung opportunity na meron tayo sa Mongko, right? So, share nyo na rin. Malay nyo, di ba? Yes. So, of course, we are very excited. So, to keep the momentum going, Coach Tracy, let us all welcome. Excited na ba kayo, guys? Parang hindi pa. Isa pa. Excited na ba kayo? Yes! Alright. And to introduce our speaker, no? Grabe yung coach na to. Sobrang idol ko to eh. Kasi kahit di naman kami magkakilala prior to Yusana Business, di ba? Sobrang dami na niyang natulong sa akin. And sa mga brand partners, hindi lang sa Philippines, kundi abroad din. Grabe yung business Wow! natin, di ba? Grabe! And, grabe, Tokyo Incentive Qualifier, one of Frontier's leaders, di ba? Gold Director, Wow! Coach Stanley Tordesillas! Give it up for Coach Stanley! Hello! Ayan, so hindi ako yung speaker, wag kayong mag-alala. Alright, pero syempre, kinuha ko talaga yung privilege, no, to introduce our speaker. Alright, so very good, ang dami natin ngayon, no, on a Monday. Diba, sinong galing trabaho? Diba, sinong pagod na magtrabaho? Ayan ang tanong. Right? So, before I introduce our speaker, siguro onting kwento lang, no? Kasi ako, I started my business way back 2020, no? Kasagsagan ng COVID. And I started Zoom. Imagine, 'di ba, ngayon nakikita mo yung mga katabi mo. Hala, ito pala yung training, 'di ba? So, ito yung mga first-timers. First time sa office, first time. And I think I can see a lot of new faces.
na mayroon palang USANA sa gitna ng Makati. And imagine ako, it took me 8 months bago makita yung office ng USANA. 'Di ba? So ako talaga yung legit na scam ba to? 'Di ba? Naka-face mask pa kami, face shield, no? Pero siguro gusto ko munang tanungin at patayuin, sino dito ang mga pace setter runners? Pwede bang tumayo? Ayan, pace setter runners. Right? Ang daming pace setter. 'Di ba? Share ko lang, nung time na umattend ako ng Zoom meeting and I saw and I heard no yung speaker natin. Grabe, after ko siya mapakinggan, na-hit ko yung pace setter ko. So ready ba kayong ma-hit niyo yung pace setter nyo? Diba? And let me call naman, patayuin natin. Sino dito yung mga gusto maging gold director? Can you stand up? Yan. Ito sobrang memorable nitong story sa akin kasi 2023 ng April, meron kaming huddle which is yung circle. Ayan, sige. Live na live, no? 5 minutes pa daw. Joke lang. Ayan. So kwento ko lang, no, meron kaming huddle. So tayo na tayo, no, to get to have our energy going. But meron kaming huddle noon that time. And yung leader ng aming huddle, which is yung circle namin, which is our speaker for this evening. And hulaan nyo kung ano nangyari. That time, April, I was a silver director. I have only 2 to 3 downlines active. Tapos sabi ko, okay, let's build our team. Diba? Ang goal ko ay maging goal director. And you know what? After ko siyang marinig and in-apply ko yung tinuro niya sa akin, after 3 to 4 months, I became a goal director of USANA. Diba? So, sino dito ready maging goal director? Diba? So, I hope, no, for this evening, no, yung phone nyo, i-off nyo muna yan. Diba? Huwag muna kayong ma-prospect, huwag muna kayong mag-message sa mga guest nyo. Diba? Yung iba kasi, tag ito, sabay-sabay eh. Habang nakikinig, nag-i-invite. Ganyan. So, ngayon, no, focus muna 100%. Okay lang ba yun? Diba? And let's all stand up. Yan, yung mga nakaupo pa, kasi yung mga nakaupo, yan ang mga tutulong sa inyo to become a goal director in the business. Diba? So, are all excited? Ayan, okay na ba? Hindi pa, ayan. So, may tuturo muna ako sa inyo. Ito ang tinatawag namin, traditional clap. Ayan. No, so, para sa mga hindi pa nakakaalam, tignan nyo na lang yung gagawin ng katabi nyo. Ready na ba kayo? Diba? 1 milyon! Oh, diba? Yung iba nagulat, diba? Sabi ko ganun pala siya nangyayari. Isa pa, 1 milyon! Yan ang traditional clap natin. 2 milyon! 3 milyon! Ayan. So yung next na palakpak natin, imaginein mo, ikaw na yung ina-awardan sa gold directorship sa Hong Kong Convention. So dapat yung energy mo ngayong gabi is parang nasa stage ka na ng Hong Kong. Okay lang ba yun? Right, so let's all welcome our speaker for this evening. Ayan, change natin. So siya na magkakwento ng kanyang story kasi promise, when I heard his story, doon ko talaga nasabi na buti na lang nag-USANA ako. At buti na lang, ginawa ko talaga ito ng seryoso. So let's all welcome 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Our Executive 4-star Diamond Director, Nat Sunyo! Yeah! Hello. Thank you, brother. Hello. Yon! Sige. Pwede tayo maupo. Grabe, no? Para ka nasa MOA, no? Woo! Parang alam mo, paulit-ulit, every week, sinasabi sa atin, pero parang first time pag sinabi, parang alam mo, first time mo narinig. Tama ba? But anyway, salamat sa warm na pagsalubong tsaka sa palakpakan natin kahit na alam ko na this is not the first time that most of you maririnig yung story ko. Tama ba? So excited ba kayo marinig yung story ko? Sino dito yung maraming beses narinig yung story ko as well at hindi pa nagsasawa? Yan palakpakan natin yung mga yan. You know, yung story is laging part ng training kasi paulit-ulit para nare-remind tayo. Alam mo ba, na-realize ko, hindi sapat yung isang beses sometimes, no? So minsan kailangan marinig natin ng paulit until na matutunan natin yung lesson. Naalala ko to, no? Iniisip ko kaganina. Sabi ko maganda pala tong story na ito and medyo matagal na hindi ko siya naikikwento. So naalala ko yung story ng mga mentors ko. Dito pa si Upline Shane? Siyempre, dapat. Kaya ang patayuin natin yung mentor ko na yan. Upline.
Yan. Guys, yan lang ba yung palakpak natin para sa walang Natsunyo kung walang Shane and then Edward Miguel. Seryoso, correct. Totoo yun. Totoo yun. Okay, ako napakahaba ng story. Pero, tsaka natin kikwento yan. Pag mga leaders training na, kasi pang maalaala mo kaya yan. Tama? But sige, kwento ko lang din ng konti. Isang bagay na maganda na lagi nating tatandaan. Regardless kung ano yung situation that you are in right now. Regardless. Because ang buhay, ups and downs. Tama ba? So, hindi siya proof na hindi pa pwedeng mabago yung buhay natin. Tama? And hindi laging basis yung sitwasyon ng buhay natin sa mga desisyon na kailangan natin gawin. Meaning, parang sometimes, parang feeling mo sa hirap ng buhay, parang kaya ko ba bang mag-continue? Pwede pa bang mabago yung buhay? Pwede pa bang mangarap? Tama ba? And pag nasa ganung sitwasyon ka, parang hirap na maniwala, no? Tama, no? Kasi pagka medyo may nangyayari na, parang madali eh. Pero pag feeling mo malayo ka pa at hindi pa nangyayari, parang mahirap paniwalaan. Yes or no? Especially yung mga resulta na parang hindi normal. At natutunan ko, hindi porke malaki ang resulta, hindi porke kakaiba siya, dan karamihan ng mga tao as well, hindi ibig sabihin hindi siya totoo. Tama ba? Naalala ko yung time na inampon ako ni Laap Shane tsaka ni Ed Miguel sa Baguio. Alam mo ba doon ako nag-start talaga? Mamaya makwento ko sa inyo that network marketing or USANA is not my first company. Right? So, nasira ang pag-aaral ko because sa ganitong klaseng negosyo din. Pero hindi USANA. Napa-join ako sa mga scam-scam. Pamilya kayo sa mga power? Payaman. Power. Tama ba? So, yabangan dito, yabangan doon as well. Siyempre, kagustuhan mong kumita ng maganda, na-invite ako doon. Sa sobrang gusto kong kumita, right, para makapag-provide sa pamilya, para makatulong sa kanila, siyempre, bata pa ako noon, di ba? So, aminin ko na sa inyo yung totoo. Siyempre, gusto kong makatulong sa magulang, tama? Pero siyempre, gusto ko rin, may pang-forma, tama ba? Siyempre, teenager tayo, di ba? Single tayo. So, may ganung notion. And there's nothing wrong with that, correct? Sa kagustuhan ko na medyo may angat ang buhay, kung ikaw ba naman yung tao na talagang lumaki ka talaga sa hirap. Siyempre, parang medyo uhaw ka sa ganitong klase. Ano kaya yung pakiramdam na meron sa sasakyan? Tama ba? Ang piling ko, pogi-pogi ko kahit nasa second hand na sasakyan. Yes or no? Kasi never ko siya na-experience eh. Sabi ko, ano kaya ang experience na mapasok ka sa eskwelahan tapos nakakotse ka kahit second hand? Tama na? Sino sa inyo rito yung mahirap magtanong eh. Kasi magkaalaman ng edad. Okay? Alam niyo ba yung SIR dati ano ba tawag doon? Yung kulay orange, no? Tama, no? Anong tawag natin doon? Yun, Honda Civic. Sabi ko, pag dumadaan yung poging-pogi talaga ako. Sabi ko, eto na yung pangarap ko eh. Alam mo, so nangangarap ka eh. So gusto mo ng magandang buhay. At the same time, yung baon mo, yung parang sakto lang lagi sa alam mo yung cheese dog, di ba may cheese dog? Anong ang tawag sa mas mahaba nun? Footlong. Kaya siya long kasi mahaba yung araw, yun na yung pagkain mo buong maghapon. So syempre, gusto mo yung kahit paano, meron kang extra. Para pag magmamall ka, di ba, hindi ka, ano tawag dito, hindi ka matakot na makabasag ka ng plato, ng pinggan, tama? So kahit pa paano may panlibre doon, panlibre sa ganyan. So medyo nauuhaw ka rin sa ganun. But anyway, bakit ko nga nakwento yan, no? So kaya ako nag-join sa ganitong klaseng negosyo. So sa kagustuhan ko na umasenso at all in, tama? Kaka-attend ng training. So in-stop ko yung pag-aaral. 6 months bago ako makatapos. 6 months na lang, thesis na yung ginagawa. Wrong decision, no? Palpak talaga hanggang ngayon. Hindi ko talaga siya masabing tama eh. Correct? Kasi sayang, di ba? Yung effort ng magulang, yung ginapang ka. 6 months after, yung kumpanya na yun, sarado na rin. Sabi ko, wow, di lalo na. So sa kagustuhan mong matama yung decision mo, nag-join ako ng another company, and then another, and then another. So kung saan ka na nabit-bit. Tama? So, siguro mga 4 years yan sa industry. Siguro mga 3, 4. Until na ma-invite ako nila upline siya, inampon nila ako sa Baguio. Napatrobal sa Manila, inampon nila ako sa Baguio, 9 months. Doon talaga ako na-training kung paano talaga gawin ang direct selling. Right? Sometimes yung mga sitwasyon na sometimes parang feeling mo hindi maganda, pero yung pa yung ginagamit ng Panginoon para maituwid ka sa tamang direksyon. Tama ba? So lahat ng yan, good or bad, may process lahat yan. And I remember, kaya ako pala siya kinento, I remember, sila upline siya, wala rin sila sa magandang sitwasyon. Okay lang patayo natin si Yuan. Yuan, tayo ka nga. Grabe itong binata na to. Oh, this is Yuan. Yung time na yon, nasa may swimming pool pa yan na nasa loob ng bahay. Ngayon, binatang-binata na. Our future Diamond Director ng USANA. Grabe, no? Alam mo, naalala ko nung si Shane Miguel, yung
Sardinas, yung isang latang sardinas. Tama, isang latang sardinas. Hahatiin pa nila yan. Right? Para lang dun sa isang kaibigan nila na kasama din namin na nagde-network. Same thing yung bigas. Tapos pag ang hindi ko makalimutan, baka naalala pa ni Upline, dahil marami kaming ampon-ampon nila doon na ginaguide nila, okay? Na mag-network para maturuan nila magkaroon ng magandang buhay as well. Para lang magkasya, magluluto yan ng ano, yung doy-doy. Di ba? Naalala mo pa yung doy-doy? Yung doy-doy, puro sabaw yun. Kasi para marami makakain. Tapos yung minsanan na merong hotdog, hindi yung hotdog na mahaba, ganyan lang yung kaliit. Kasi madami nga tama. Pero yung effort, di ba yung sakripisyo para lang matulungan kami, amoy-amoy na lang yun, tas kanin-kanin na lang. That's how we started. Bakit ko kinikwento sa inyo? Imagine mo, both of us right now is a $1 Million Club member ng Yusana. Tama? So, ibig sabihin, regardless, ang gusto ko sabihin, kung ano yung sitwasyon mo, wag na hindi ka maniniwala na pwedeng mabago ang buhay mo. Right? As long as you are willing and you're willing to embrace the process, pwedeng magbago yung sitwasyon natin. Tama ba? Okay. So, naalala ko yung kwento ng tatlong magkakaibigan. Okay? Tatlong magkakaibigan. Pupunta sila sa church, no? Pupunta sa church, tapos makikinig sa pare. Kada pakinig ng pare. Tapos pag nakapakinig sila ng misa, iyak sila ng iyak. Iyak ng iyak. Tapos sumunod na linggo, atin na naman sila. Right? So pag pakinig nila, paglabas, nag-iiyakan na naman sila. Tapos yung sumunod na linggo, right? Atin uli sila. Tapos paglabas, nag-iiyakan ulit. Tapos na-realize nila, teka, parang pare-parehas lang naman yung message last week. Right? So lapit sila sa pare, sabi niya, Father, sabi niya, bakit po yung message niyo pare-pareho lang? Hindi umimik. Yung sumunod na linggo, attend uli sila. Alam niyo kung ano nangyari? Siyempre, umiiyak pa rin sila. Tama? Lapit uli sila sa pare. Sabi niya ba, Father, pang-4 na linggo na ito. Right? Although malaki pa rin yung impact sa amin, pero pare-pares pa rin yung message niyo. Right? Pang-5, pang-6, ganun pa rin. Same thing yung results. Umiiyak pa rin sila. Right? So, pang-10 beses na tanong nila, finally, yung father nagsimula na. Nagsalita na kung bakit paulit-ulit yung message niya. Alam mo sabi ng father? Alam mo, yung message ko hindi magbabago. Paulit-ulit yan hanggat hindi ko nakikita yung pagbabago sa inyo. Right? Sabi ng iba, ouch. Sabi niya, ganun. Pwede tayo umuwi, no? Ang point lang is, kahit na gano'ng kabeses tayong umaattend ng mga training, sometimes paulit-ulit yung mga naririnig natin. Ang pinaka-importante, hindi yung excitement ng training, hindi yung ganda ng training. Ang pinaka-importante, ano yung take-away na makukuha natin dyan na willing nating i-apply para may mabago sa buhay natin. Tama ba? Ang sabi, knowledge is power. Pero sabi ng iba, hindi daw. Tama? Applied knowledge. Correct? Yung mga bagay lang na in-apply natin, yun lang yung nagkakaroon ng results. So we could debate sa maraming bagay sa Yusana, pero unless na lumabas tayo dyan, i-apply natin, kumausap tayo ng tao, mag-present tayo, mag-basic training tayo, hindi lalaki yung negosyo natin. Tama? I hope magandang panimula yan itong Monday na ito. Correct? Because pwede lang tayo nasa circles dito for 3 years, for 4 years, for 5 years. Pero until na may mabago sa atin, tsaka lang mababago yung results. Pero I just want to encourage you as well. Correct? Kaya nga yung kikwento ko dito mamaya, yung 5 years Correct? Para makita nyo rin, kung siya nga naging successful pwede rin mangyari sa akin. Tama? By the way, ito, kapag kung makita mo yung original na photo nito, tapos anong tawag dyan? Di ba yung mga NBA cards, sinitrade? Baka may value na rin siya, no? Di ba? 21,000 na rin, parang yung kit natin. Correct? When we started sa Yusana, dito kami nakatira. Nung time na nag-start kami sa Yusana. So, ang parents ko nangungupahan sa 3rd floor. Right? Tapos, nakikitira ako sa kanila sa edad na 25. So, buong buhay namin, hindi siya typical na buhay ng mga Pilipino. Sa atin, hindi naman kakaiba yung natutulog ka dyan. Mas marami pang worse dyan. Di ba? Pero pag sinishare ko yan sa US, di ba? Gustong-gusto ko yan Kasi parang sa kanila, pang maalaala mo kaya Hindi nila alam, sa Pinoy, normal na yan. Di ba? Nag-swimming pa sa baha. Tama ba? Correct? Yun ang magandang katangian natin. Anong tawag nila doon? Anong word na gamit nila? Ang Pinoy daw is? Resilient. Tama? Magandang bagay ba yon? Yes or no? Magandang bagay. Tama ba? Pero meron din siyang disadvantage, no? Why?
Parang nagkakalyo na tayo na ganun. Dahil resilient tayo. Parang sige, whatever na kahit anong kahirapan, kaya ko yan. So hindi ka na nag-aspire na mabago yung buhay. Tama ba? Right? But still good. Pero syempre, sama, huwag tayo rin sa extreme na side. Tama? So, as a frontier tayo, di ba? Wala sa extreme na side. O, tiyan mo, joke yun. Ang tagal nyo nakuha. No. So, ibig sabihin, yun yung extreme na side. Na resilient nga tayo, kaya lang, puro ganun na lang. O, kaya ko yan. Di ba? Sanay ako sa hirap eh. O, sige, ikaw na. Tama? Sanay ka sa hirap. But the question is, ikaw yun, di ba? Sabi nga, tinanong mo ba yung family mo, di ba? Kung sanay sila sa hirap. Yung anak mo, yung asawa mo, kung sanay sila sa hirap. Yes or no? Mahirap. Alam mo, if people would just understand kung ano yung totoong meaning ng kahirapan as well, they would not like it. Tama ba? At the same time, we are also not here para maging bilyonaryo tayo. Hindi yun ang gusto natin sa USANA. But there's a certain lifestyle that you want to enjoy. Tama? Options and convenience na gusto natin ma-enjoy sa family natin. Yes or no? Correct? So, ganun din kami. So, sa akin, sa kagustuhan ko na makatulong, dahil nga sa daming kapalpakan na pinagagawa ko, gusto ko makabawi sa kanila, may pangarap ako for them. So, yung kwarto na para sa akin, pinaparentahan ko. Para in my small little way, di ba, makatulong ako sa kanila. So, tas ako naglalaban ng mga damit. Seryoso yun, hindi ako nag-joke. Parents ko, mga kapatid, ako naglalaba. Kaya para sa akin, sa ganitong paraan, at least makatulong ako. So, yung pinarerentahan kong kwarto, dito ako natutulog. Kasi merong CR, ito yung shower area, minsan laundry area. Correct? Yan ang ginawa kong kwarto. Yun ang good thing dito, yan ang pinakamalamig na kwarto. Seryoso. Kasi maliit lang ang bintana dyan, pero madikit yung legs mo sa tiles, kahit maliit ang electric fan mo, malamig eh. Tama? Maniwala ka, yung asawa ko, tumira sa akin dyan, si Joanne. Oh, pag natutulog kami dyan, magkayakap. Hindi dahil sweet kami. Para magkasya kami. Yan tubo na yan, ilang beses ako tumama dyan. Meron yung kutsyon lang na manipis. Di ba? Marami nabibili nun sa palengke. Tapos over time, di ba? For few months, natatanggal na para pira-pirasong ganun. Tapos yung gitna na lang naiiwan, di ba? Nauuna yung mga gilid. So, yan ang situation namin. So, at least alam nyo lang, di ba? Paano kami nagsimula? Or, ako nagsimula. So, and then, diyan ko na-meet si Joanne, di ba? Yung time, batchmate kami ng elementary, ng high school. And then, walang family planning. Di ba? May pangarap ako sa family ko. 4 months kami, and then afterwards, di ba, she got pregnant. So, nakita namin yung sarili namin, magkakapamilya na pala tayo. Hindi ready. Kakapanood ng teleserye. Kaya wag manood ng teleserye. So, we started wrong in our relationship. Pero it is what it is. Yun ang situation namin. So, ito na ngayon ang dilema ko. May pangarap ako sa pamilya ko na hindi ko pa natutupad. Sa dami ng kapalpakan na gusto kong bumawi, at the same time, ngayon may sarili na akong pamilya. Tama? So, sa side ng tatay ko, puro OFW yan. Taiwan, at saka Hong Kong. Sa side naman ng nanay ko, ganun din. Karamihan Middle East naman. Meron akong tiyuhin, 25 years ata, 30 years. Nasa Middle East, di ba? Iraq, ganyan. So, yan ang, ano bang tawag dyan? Yan ang uso? Iba yung tawag doon? Uso? O yan yung kadalasan, tama, na go-to na trabaho. So sa akin, tumatak sa isip ko, yung 5 taon ng nanay ko sa Hong Kong, nag-domestic helper doon. I was 12 during that time. Doon ko na-realize na while importante yung pera, hindi pala yan ang pinaka-importante sa lahat. Tama ba? Pero, hindi mo rin masabing hindi siya importante kasi kailangan mag-abroad, kailangan magsakripisyo para lang kumita ng pera. Yes or no? Lagi ko kang sinasabi, it's important enough na pag hindi okay ang finances natin, maraming aspeto ng buhay ang maapektuhan. At maraming sakripisyo ang kaya mong ibigay, ang kailangan mong ibigay na ayaw mong ibigay. Parang sa akin, during that time, I was thinking, mag-a-abroad ba ako dito? Hindi nakatapos ng pag-aaral. Ito yung mga tao sa paligid mo. So usually, parang yun ang nagiging direksyon. So, never in my imagination, sabi ko, yung ayaw ko na mag-abroad, and yet parang medyo natutulak ako dyan sa sitwasyon na yan. Until upline Ed and upline Shane, di ba? In-introduce nila sa akin ng USANA. This is not the first time nakausap nila ako sa ganitong klaseng negosyo. Tama? And the same, mind you, nung kinausap nila ako sa USANA, wala naman silang results. Parehas ko, problema nila, income din. Pera din, tama ba? Pero isa yan sa mga lesson na gusto nating matutunan ngayong gabi. So, hindi importante na may resulta kaagad. Okay ba yan? Wala naman dito nagsimula na may results. Ang pinaka-importante, may vision ka at naniniwala ka doon. Tama ba? That's what you are selling, correct? Kakausap ka ng mga kaibigan mo ngayon, hindi dahil malaki na yung resulta mo. Kakausap ka ng mga kaibigan ka ngayon kasi kumpiyansa ka, maiiba yung buhay mo sa USANA. Make sense? Yun. Correct? Hindi naman kailangan maging bilyonaryo. So what if kumita ka ng 6 figures, correct?
O what if starting, kumita ka ng 20 to 30,000 part-time? Malaking bagay ba yon? Yes. Pero importante, hindi lang may vision. Importante, naniniwala ka na pwede mangyari sa'yo. So, paano ka napaniwala na alam ko naman kung ano yung buhay na meron sila? Si upline siya during this time na sa US. Hindi madali ang malayo sa pamilya kasi nangyari yun sa nanay ko. And upline Shane, during that time, yun din ang sitwasyon. And si Up-Ed Miguel ang naiiwan sa mga bata rito. Si Howard lang yung bunso at ang kasama sa US. Right? Si Yuan at saka si Yana ang nandito, yung panganay nila. And si Up-Ed ang nag-asikaso sa kanila. So alam ko yung sitwasyon ng buhay na meron sila. Tama? Pero alam mo kung ano yung nakita ko? Kung bakit ako nag-join? Nakita ko yung fire sa kanya na willing siyang gawin whatever it takes para mabago yung sitwasyon ng buhay na meron sila. Tama? And yun yung nagpa-join sa akin. Now ask me, paano ko magkakaroon ng maraming sponsor? Gusto yung malaman? Have that fire. Correct? Kaya pinaka-importante yung meron kang belief eh. Di ba? Doon sana magsimula eh. Sabi ko nga na lagi dito, alam mo, isa lang ang taong kailangan mong kumbinsihin eh. Pag na-convince mo yung isang tao na yan, kaya mo nang kumbinsihin lahat eh. Gusto yung malaman kung sino yung isang tao na yun? O alam nyo na? Sabi mo ako. Ikaw. Tama, ikaw yon. Correct? So ang problema natin, apply paano kumbinsihin yung kaibigan ko? Apply paano kumbinsihin yung mga kamag-anak ko? Paano kumbinsihin yung mga loved ones ko, yung asawa ko, yung partner ko? Kumbinsihin mo yung sarili mo. Yung sobrang convinced na alam mo na kahit na sino ka usapin mo, proud ka sa ginagawa mo. Yes or no? Correct? Alam mo, if not the best, okay, network marketing Usana is the best opportunity para sa akin sa average na Pilipino, itong negosyo na ito. Because ang unang-una, hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Tama ba? Right? Hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Hindi mo kailangan gawin full-time. Pwede ka magsimula part-time. Habang inaaral mo, pwede ka na mag-start na mag-generate ng income. Tama? Hindi naman kailangan lagi malaki. Right? You know what? 15, 20K, 30K? Sa karamihan ng mga Pilipino, for some of you, maybe maliit lang yan. Pero sa karamihan ng mga Pilipino, yung 15, 20,000, pagpupuyatan nila yan. Tama ba? Ang translation sa kanila ng 20,000 panggatas, pangbayad ng renta. Tama? Pangbawas ng utang. Yes or no? Pang tuition fee ng mga anak. Alam mo yung mga teachers ko sa may Better Living right now, 4 na sa kanila yung nag-generate ng income right now. Right? $100 a week. Every week na $100, makita mo yung saya sa mukha nila, $100. Right? Maliban sa sahod nila, may 20,000 a month. Nagsisimula pa lang sila, mga 4 months pa lang sa negosyo. Amazing, tama? So yun ang maganda sa negosyo natin. Tama? We could start ng ganun, right? So, Usana is one of the best or the best opportunity out there. And you know, hindi lang yun eh. Hindi lang yung income na kikitain nila, right? Hindi pa natin mini-mention kung gaano ka meaningful or purposeful yung mga bagay na ginagawa natin. Sino sa inyo nag-e-enjoy in doing Usana? Dito, alam mo, para yumaman ka, you have to help enough people under you na yumaman. Tama ba? Sa labas, pwede kang yumaman, ikaw lang mag-isa. Dito, you have to help enough people under you na makuha nila yung resulta na gusto nila para makuha mo din yung resulta mo. I started sa Usana 15 to 20K. Naalala ko. Hindi ko ma-absorb yung 200,000. And okay lang yun kung hindi mo rin ma-absorb yan. Pero yung 15 to 20K nung narinig ko yan, ang translation sa akin, sabi ko may pangbigay na ako kay Joanne. May pambili na ako ng gatas. Kasi every week, inuutang ko yung panggatas. 1,000 na rin during that time. How much more ngayon? Wala na akong idea. Right? Pero during that time, 1,000 na rin. Hindi ako mautang na tao. Pero ito yung time na nakakautang ako because every single week, kailangan ko ng pambili ng gatas. Right? Medyo mabigat. So sabi ko, yung 15K nakikitain ko rito, yung 20,000 nakikitain ko rito, di ba makapagbigay ako sa asawa ko? Kasi siya lang, nakakahiyaman guys, no? Pero asawa ko lang yung kumikita nung time na nagsisimula kami sa Usana. Kaya nilaloko ko siya eh. Sabi ko, honey, they had me at my best, you had me at my worst. Oh, may marami tayong kaedad dito. Nabutan si Popoy at si Basya. Hindi, seryoso. Pero guys, okay, may hangganan yon. Hindi lahat ng partner natin magtitiis talaga ng ganun-ganun lang na wala na mababago sa buhay natin. Tama? So, pero nung time na binigyan niya ako ng, ang tawag dito? Ultimatum. Okay? Diyan na nagbago ang lahat, madam. Para si ma'am, nagbigay na rin ng maraming ultimatum. Alam na alam eh. Correct? So yun yung translation sa akin. 2 bagay na naalala ko. Gusto ko masabing responsable akong tatay tsaka responsable akong asawa. Right? So maybe for some of you, maliit na bagay. Pero sa akin, 25, di ba, sa dami ng kapalpakan as well, laki-laki ko pang tao, etc. Yung para masabi mo lang na useful ka. Tama? Kasi may kanya-kanya tayong pain and inspiration eh.
na nagmo-motivate sa atin to move forward sa buhay. Sa akin yun. Gusto ko na meron akong kwenta. Sorry for the word, pero during that time, hindi ko siya ma-feel. Tama ba? Na-use that. Sabi ko, if I could make 15 to 20K sa Usana, sabi sa akin ng uncle ko, sipagan mo lang, Nat, turuan kita. Hindi man ikaw yung pinakamagaling, pero kung tutuloy-tuloy mo to, sisipagan mo, makukuha mo to. So yun ang pinaka-important. Naniwala ako, di ba? May vision, remember? Tapos naniwala ako na pwede mangyari sa akin. Tama? So ang apply yung 20,000, hindi man nakakabago ng pangarap, pero doon ka pwede magsimula para mabago yung pangarap. Tama ba? Alam mo yung 20,000 na yun? Would you believe $5 million na siya ngayon? Tama? So we are sharing that. Whenever nakakarinig kayo ng ganyan, pasensya na kayo, no? So hindi namin intention na mayabangan kayo sa mga nag-share dito. But at the same time, gusto rin namin iparealize sa inyo. That's why we're sharing that. Of course, lagi may hard work, may sakripisyo para makuha mo yan. I want to be honest with you. Hindi mababagong results natin if you're not willing to work hard. Tama? That's not honoring sa Panginoon. Yes or no? Correct? Pero gusto ko lang din iparating sa inyo na hindi biro o hindi barya yung negosyo ng Usana. Tama? Alam mo, isa pa sa nagustuhan ko dito, right? Ang nagustuhan ko dito, ito yung negosyo na gagawin mo, nakikita ka na malaki, na hindi mo kailangan ng sobra-sobrang unnecessary na stress. Diba? Naalala ko yung sabi sa akin ng isang negosyante, you know what, Nat, kung ano yung importante, hindi lang yung laging tanong how much money you will earn. You also need to ask yourself, how will you earn that money? Kasi if you earn that money, na ang sakripisyo is kalusugan mo, na ang sakripisyo is pamilya mo as well, ang sakripisyo is pagkatao mo is not worth it. Find an opportunity or vehicle na pwede mong gawin na kung saan maalagaan mo yung kalusugan, meaningful, purposeful, at the same time ethical, moral. Tama ba? Sounds like Usana, yes or no? Right? So yun ang exciting. Tama, yun ang exciting. Naalala ko yung nag-join sa akin, may nag-join sa akin. May-ari siya ng IT company dito sa Ayala. Right? Co-parents ko siya sa school namin. Last year siya nag-join. So matagal na kami magkakilala. Alam niya sa Usana ako, so maraming fellowship lang yan. Tapos one time, nakita ko, parang iba yung vibe niya, no? Iba yung vibe niya. Yun pala, nagta-transition na. Right? So tapos clinose niya yung company niya, tapos inas niya ako, Nat, pakita mo sa akin ng Usana. Gusto kong gawin ng Usana. Ganun. So pinakita ko, eventually nag-join. Right? Tapos ngayon, country manager siya ng isang Singaporean company as well. Okay? Ito yung idea behind it, no? So, iniisip ko, sabi ko, bakit ito may malaking negosyo na and yet nag-ano pa? Nag-stock tapos nag-Usana. You know, sabi niya sa akin, you know what, Nat? Ang hindi alam ng karamihan, no? Masyado siyang, maybe hindi siya applicable sa lahat ng negosyo. Pero itong sa specific na tao na ito, tama? IT company. Imagine mo guys, for 17 or 18 years na. Right? Pero sabi niya, ang hindi alam ng karamihan, bago yung income, ang kailangan kong isipin, una-una, magkano yung kailangan kong ipasahod? Milyon ang pasahod ko buwan-buwan. So sabi niya, hindi lang yung milyon na pasahod buwan-buwan eh. Can you imagine that? Kung ano yung impact sa pag-iisip ko niya na kailangan ko may bayaran ng milyon every single month. Na kailangan ko ng ganito karaming sales para lang mabayaran ko yung ganito karaming OPEX every month. Yes or no? So, at the same time, di ba, not to mention yung problema natin sa BIR. Sabi niya, alam mo, taon-taon na lang, palaki ng palaki yung hinihingi sa amin. Taon-taon na lang, parang hirap magnegosyo. Sabi ko, paano sila nagkaroon, sabi niya daw, paano siya nagkaroon ng ganitong assessment? Na kung ganito yung income nila, and yet ganito kalaki yung hinihingi sa kanila as well. So yun yung mga problema ng karaniwan. So sabi niya, you know what? Kahit na mas mababa ang sahod ko, I'll take it. Right? So, ayaw ko lang dalhin ito sa kidney ko, ayaw kong dalhin ito lahat sa puso ko as well. You know what I mean? So sure, sinasabi niya, lahat ng ito hindi makakatulong sa akin sa kalusugan ko, sa family ko as well. So nag-quit. Binenta niya yung shares niya. And yun na na-appreciate niya sa Usana. Now, while employed siya sa ibang kumpanya, he's building his plan B right now sa negosyo natin. Amazing, tama ba? Right? So, bakit ko kinento? Para kumpiyansa tayo. Whenever nakakausap ka ng tao, guys, hindi maliit ang negosyo natin. Guys, malaki ang negosyo natin. Malaki ang negosyo natin. Tama ba? So, hindi rin madali, no? When we started, marami ring sakripisyo, di ba? Binilugan ko pa, as if hindi nyo naman ako makilala dyan, no? Tama. So, you know what? Hindi lang yung kaya ko bang gawin ng negosyo. When I started sa Usana, ang dala-dala ko, hindi yung kaya ko bang gawin ng negosyo, magkakaresulta ba ako dito? Alam mo, ang dala-dala ko din, yung 5 taon na failure. Right? 5 years ako sa industry bago Usana eh. Tapos naka 7 companies ako. 7 kumpanya. Tama? Okay. Yung normal na tao ganito, pag nag-fail lang isang beses, okay, sige, subok pa ulit. Tama ba? Pangalawang beses, nag-fail ulit. Anong gagawin? Pwedeng subok pa ulit, no? Pangatlong beses, nag-try.
Palpak ulit. Subok pa ulit, pero pilitan, no? Tama, pang-apat na beses. Pang-5, pang-6, pang-7. You know, na-realize ko dito, most people na hindi nagkakaroon ng results, if it makes sense for them to give up, they would give up. Tama? Karamihan ng mga nagkaka-results, 'di ba? Sabi nga, 'di ba, meron tayong kasabihan dito sa USAN. Alam mo, these are sabi nga mga abnormal 'tong mga tao na ito. 'Yun ang sabi sa amin when we were starting eh. Hindi kayo sa amin 'yon. Pero pwede rin naman. Right? Sabi sa akin ng upline ko, not dito, abnormal tayo. So hindi ko maintindihan kung ano yung abnormal. Yung pala, abnormal yung sinasabi niya. Sabi niya, yung mga abnormal na tao, sabi niya rito, normal people will quit if it makes sense for them to give up. Pero yung mga taong gusto magka-results, even though it makes sense for them to give up, they will continue. Tama ba? Kasi kung mapapansin mo, ang percentage ng mga taong successful, yung may mga results, hindi naman talaga madami. Tama? Ilang percent daw? 3%, 1%, tama? Kahit 4 o 5% pa yan. The point is, kaunti. Tama? Because it requires hard work, it requires sacrifices sa lahat. Whether parenting yan, whether marriage yan, tama? Whether ibang negosyo yan, o whether USANA. Tama? By design. Makes sense. Maliit na percentage. So kung titignan mo, sino yung mga tao nakakakuha niyan? Siyempre, yung mga kaiba mag-isip. Kasi alam nila, if it makes sense to give up, most people will give up. So ang mindset natin, kahit na kailang subok ka na at hindi ka pa rin nagkakaresulta, not because hindi para sa iyo ito. Maybe because hindi mo na-discover kung paano gagawin ang negosyo. Make sense? Kaya sabi nga natin, imagine mo guys, 5 taon ako. Meron akong good news sa inyo. Tanong ako ano? Hindi mo kailangan ng 5 years. Tama? If you will learn the lesson. And if you will take action. Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Correct? Kasi nung binabalikan ko, parang akala mo naman yung 5 taon, puro sakripisyo. Pero marami sa 5 years na ito, puro laro rin naman eh. Tama ba? Atin ang training, pero wala yung isip doon. Make sense? Walang goal setting, walang proper training, walang proper mentoring. Tama? Just go with the flow. Correct? You know, kahit na gaano kalaki ang pangarap mo, pag wala kang sistema, you will always fail. Make sense? Maybe yon. So, pwede ka magstay sa USANA for 3 years, wala pa rin results. 4 years, 5 years, wala pa rin results. 6 years, wala pa rin results. Correct? Pero guys, kung willing ka, right? And kung willing kang embrace yung proseso, and ngayon pa lang, you will take action, pwede ka namang Clark and Ian de Guzman. Tama? Yung first 5 years in the industry, $1 million club member. Tama? Make sense? Pwede ka namang mentor Ryan and mentor Raj. Na hindi na kailangan 5 taon para maging $1 million club. Tama ba? Right? So, kinikwento ko lang sa inyo. Kasi imagine mo guys sino sa inyo problema nyo rito yung iimbitahin? Paano kayo? Wala akong ma-invite. Diba? O nahihirapan mag-invite? Perfect na pala yung mga nandito. Hindi, sure. Diba? Nahihiya lang tayo magtaas ng kamay. Tama ba? Sino iimbitahin ko? Wala na akong prospect. Tama, parang mahirap ang negosyo as well. Paano pa to? 5 taon to eh. Dalapit pang 8 beses. Friend, alam mo, ito na talaga. Pang 8 kumpanya. Promise, magiging successful na tayo dito. Tama ba? Correct? So, ang tingin sa akin, parang natag ka na. Alam mo, Sinat, wala na tong direksyon sa buhay. Parang scammer na ito. Wala, parang patry-try na lang. Alam mo yung gano'n, yung kaibigan mo na parang hindi mo na alam kung makakarating ba o hindi. Yes or no? Alam mo, for the meantime, kung ganyan ang tingin sa atin, embrace mo lang. Tama? Basta alam mo, deep inside ikaw, you really want to be successful and you're you're doing the right thing para maging successful tayo ron. Tama? Ito yung promise ko sa inyo. Pag ginawa mo ng tama, it might not be overnight, guys. Pero ang pinakasigurado, makakarating ka. Tama? Mabilis lang yung 5 years. Ako naniniwala ko, any 2 years, any 2 years, 3 years, pwede magbago ang buhay mo if you will decide now. Tama? March lang ngayon. May April, May, June, July, August, September, October, November. 9 months could change your life kung magde-decide ka. Nagawa mo na ba yung best mo talaga? Nag-decide ka na ba talaga? Tama, no? Nag-decide ka na ba talaga? Di ba sa eskwelahan may mga, for example, Lasal, Ateneo, yung mga gandang eskwelahan na yan. May pumapasa, yes or no? May bumabagsak din naman. So, sino may kasalanan? Hindi naman yung school, di ba? So, hindi lahat na nag-enroll, nag-aral. Iba yung nag-enroll, iba yung nag-aral. Guys, iba yung nag-join sa USANA, iba yung nag-USANA. Tama, yung nag-USANA, present lagi sa training. Yung nag-USANA, ina-apply yung mga, yung nag-USANA, nag-a-assess. Yung nag-USANA, nagpapamentor. Tama, yung nag-USANA, willing magtrabaho everyday.
Make sense? They are doing their part. Okay? So yan ang istorya nito, kaya inabot ng 5 taon. Huwag tularan. Tama? So, hindi madali. So, yung encourage yung sarili mo na kaya ko pa ba? You know? Parang yan, naka-anchored ka dyan sa naka 5 years na ako. Ang pinakamatindi niyan, yung mga kausap mo marami negative, tama ba? Alam mo, pinakamasakit sa lahat, yung mga tao na kung saan ang inspirasyon mo, kung bakit ka nagsisikap, sa kanila mo maririnig yung ganyan discouragement na hindi naman nila sinasadya. Alam mo, one time, pupunta ako sa tindahan ng nanay ko. Tapos meron kaming binder kasi nung simula di ba? Nakaganyan lang yan sa akin. Correct? Yung kit natin. Right? Nakakahiyaman guys, pero wala akong pamasaya araw-araw. So pupunta ako sa nanay ko sa tindahan, karinderya. Manghingi ako ng 50 pesos. Hindi rin ako abusado na anak. Yung sapat lang. Yung 50 pesos pang load lang yun, tapos papunta. Ni-increase ng 20 pesos, nahihiya ako kasi daily mo ginagawa So syempre siya, parang gusto niya makatulong. The same time, gusto niya may mabago sa sitwasyon. Wala namang magulang nakikita na hindi natutuwa, na hindi maayos sitwasyon ng anak. Yes or no? Pero may sermon yun, tama? So absorb ko lang lahat yun. Di ba? Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo na, nandiyan ka na for like, I don't know, 5 taon, may higit. Wala naman nangyayari. Alam mo, maghanap ka na lang ng maayos o normal na trabaho. See? Bakit? Di ba normal to? Pero na-realize ko, hindi pala normal yung ginagawa natin. Tama ba? Correct? So ngayon, kung tatanungin niya ako ulit, may sagot na ako, ayoko ng normal na trabaho. Tama ba? Oh, meron na kayong pansagot ha. Pero, but then na-realize ko lang, pero sa kanila ganun, hindi nila sinasadya. But you know what, sa akin, na-realize ko lang. Siyempre, mahal nila tayo, tama ba? Pero kung yung ganitong success ang gusto mo, ganitong lifestyle ang gusto mo sa family mo as well, na hindi naman sobra-sobra, but may options. May convenience, tama ba? Correct? Hindi nila kayang ituro sa iyo kasi never nila experience. So I'd rather go or makinig doon, listen to those people na mga nakarating tsaka nagkaroon ng results. Now, once na marating ko yun, so pwede kong ituro sa kanila, or pinakamaganda niyan, may experience na nila dahil ikaw, di ba, nagkaroon ka ng results. Tama? So, yun ang good thing. Yun ang learning. So anyway, ginawa ko Usana. So nag-join ako sa Usana. Sabi ko, for the 8th time mag-Usana ako. So, backup ko yung mga reasons na yan. Backup ko yung mga why na yan. Na kahit na gano'ng katindi yung mga, baka hindi ako maging successful dito, wala akong mga taong iimbitahin, mali-mali ang English, di ba? Okay lang yan. Masasanay din yung mga tao. Tama ba? Right? So, tuloy-tuloy lang. 2 weeks yung anak ko nito, di ba? Niloloko dyan yung asawa ko. Sabi ko, honey, alam mo yung time na yan, naalala ko? Yung nagle-labor ka, yung kapit mo sa damit ko, parang medyo hindi lang dahil sa labor, parang may galit na kasama Kasi kailangan niya pa mag-loan para lang, panganak, imagine mo, walang ipon. Tama, sabi niya, mga anak na ako next week, may ipon ba tayo? Sabi ko, may loan ba tayo? Grabe, no? Para sa akin. Kaya, no wonder yung asawa ko at one time, sobrang seryoso umuwi ng bahay. Sabi niya, gusto mo pa ba ituloy ito? Gusto mo, magkanya-kanya na tayo. Hindi ko siya masisi. Kasi imagine, pagod na sa trabaho, tapos hindi niya nakikita yung progress sa negosyo. Tama? So sa akin, ang ginagawa ko, paglalabas ako, yan ang baon-baon ko. Bilisan ko na lang. I am praying na makatagal yung asawa ko, bilisan ko na lang. Sulitin ko na lang kada labas. Tama ba? Hindi madali. Yung kasama ko sila Mentor Ryan and Mentor Raj, pupunta kami doon sa may Eastwood, sa may Yellow Cab. Right? After ng kausap, yung kinakausap mo yung mga kakilala mo, di ba? Ay, kinakausap mo yung mga guests nila. Tapos minsan sa Starbucks, di ba, sisilipin ko, nandiyan na sila sa Starbucks. Kailangan mauna sila. Kasi pag nauna ako, di ba, kailangan ko silang alukin kung nagkape na sila. So, kailangan mauna sila. Kahit maaga ako, pag nakapasok na at nakabili na, tsaka ako papasok. Siyempre, ako yung aalokin nila. Tama ba? Tama ba? So, pero siyempre, di ba, hindi ka abusado, gusto mo mapasign up, sabi mo, hindi, nag-coffee na ako, di ba? Pag pagkain, hindi, kumain na ako, pero kumukulo yung tiyan mo. Tama? Yung minamindset mo, alam, makuha natin yung pangarap natin dito. Pero at the back of your mind, uuwi ka, wala kang pamasahe. Di ba? Wala kang pandagdag dun sa pambayad ng kuryente ng magulang mo. Yes or no? Wala kang pambili ng gatas. Ang hirap no, di ba? You're motivating yung mga guests mo na maaasenso, and yet ikaw mismo behind. Make sense? Alam mo kung ano yung sekreto? Vision. Tama, ngayon lang to. Naniniwala ko na may mangyayari sa akin. Vision pa rin Tama, what you are selling is the vision na kung ano yung pwede mangyari sa inyo. Tama? Hindi ka mag-join because of the situations na meron ako right now. Mag-join ka kasi ito yung mangyayari sa atin. Yes or no? Correct? And yung paniniwala mo, yun ang mararamdaman nila. Make sense? Pag nagpe-present ka naman, hindi ka naman animated na kagaya ko ngayon, di ba? But you know, what I'm saying is, you have to have the right energy na maniniwala sa iyo yung mga kausap mo.
Tama? Kasi minsan, pag nagpe-present tayo, pag kumakausap tayo ng mga tao, ramdam na ramdam sa'yo na ikaw nagdududa ka. Yes or no? Normal guys yung may duda, pero iset aside mo. Mas paniwalaan mo yung meron pa pwedeng mangyari sa'yo sa negosyo. Tama ba? Sabi nga nila, dalawa lang yan. Is either negative ang mangyari sa buhay mo o positive ang mangyari sa buhay mo. Yes or no? Correct? Alam mo kung sino mananalo dyan? Yung lagi mong pinaniniwalaan. Correct? Yung lagi mong pinaniniwalaan. Kung lagi ka maniniwala na hindi mo kaya, it's true. Hindi mo kaya. Tama ba? Pero kung maniniwala ka na kaya mo, maniwala ka kaya mo. Tama? Kaya pag tinatanong nila ako, mahirap ba nung nagkinikwento sa inyo? Di ba may drama yan? Tama ba? Pero when we were starting, sa totoo lang sa akin hindi ko naramdaman yung pagod tsaka yung hirap eh. Alam mo bakit? Naramdaman yung pagod because mas nangingibabaw sa iyo kung paano ako provide. Naglalakad ako Eastwood hanggang yung Philippine Racing Club dati. Ano na siya ngayon? Circuit. Correct? Diyan ako lumaki sa Philippine Racing Club, di ba? Nung high school ako, diyan ako kumukuha ng pamasahe. Tigatakbo ng mga taya. Karirahan yan, tapos sabungan. Yun ang hanap buhay ng mga tao na nasa proximity ng karirahan ng kabayo. Correct? So maglalakad ako Eastwood hanggang doon. Tapos iiwas ako sa mga bridge na may mga under. Kasi daming, even noon naman, marami ng hold-upper, di ba? So, ang takot ko, hindi yung baka mamaya mabuisit sa akin, wala akong maibigay, di ba? Madali pa. Di ba? Baka mabuisit sa akin. Walang kwenta to, sayang effort natin. Pinagod mo pa kami, di ba? Parang gano'n. Correct? So, yun ang takot ko eh. So, sa akin, naman ang isip ko, panggatas next week, di ba? Yun ang inisip ko eh. So, hindi ko naramdaman yung pagod. Para sa akin, matik eh. Para kanino ka bumabangon. Kaya sometimes yung ganyang challenge, blessing. Tama ba? Right? So, I hope, no, ang gusto kong ilatag sa inyo rito as well, hindi namin nakuha yung results na meron kami right now without hard work, without sacrifices. But it's the good thing. Pinagtatawanan natin. Tama ba? Correct? Pero tinan mo, normal na trabaho naman yan eh. Yes or no? Wala naman ako sinabi sa inyo kumain kami ng bubog nila Mentor Ryan. Tama ba? Tumulay sa alambre, kumain ng apoy. Wala naman eh. Correct? So guys, dati na tayo masipag. Kung na-experience mo magtrabaho, ano yung willing mong gawin sa trabaho na hindi mo willing gawin sa iyo sana? Praise God for work. Pero sabi nga natin, may limitation eh. Ang limitation natin, we all have the same 24 hours every single day. Hindi mo kaya magtrabaho ng 18 hours, 20 hours for the next 20 years. Once in a while, you can. Tama ba? Pero in the next 20 years, hindi sustainable. Make sense? And alam din natin na by the time na masyado nang malaki yung sahod mo, pag hindi ka na kailangan, naghahanap na ng kapalit mo na mas mura. It's a business decision. No hard feelings. Make sense? Darating talaga yung panahon na iisipin mo yung plan B income. Yung exit strategy mo. Yung income na magbibigay sa'yo ng continuous income because alam mo na hindi mo na kaya magtrabaho kapag nagkakaedad ka na. Kaya magtrabaho but not in a way na kaya 16 hours, 18 hours. The capacity is much lower na, tama? Saan mo ilalagay yung sipag at tiyaga na kung saan pwedeng kumita ng malaki? You know what ang parents ko? 2 to 3 years namin binild ng negosyo. 2 to 3 years lang. And mahigit 10 taon na ngayon, ang kinikita nila nasa $1,000 every single week. 200,000 naman. Pag nakikita nyo yung top earner sa Gold Director, Erlinda Sunyo. Nanay ko yun. Right? So, wala na silang work for many years. Mahigit 10 taon, 200,000 naman. Ang tanong lang sa akin, anak, next week, pwede ba yung auto-order ko? Sela Bib? Ganun. Ang sagot ko, opo ma. Mama na ngayon, social na eh. Dati nanay lang eh, di ba? Pero nakuha natin, ngayon nakita ko, ang tatay ko may health concern right now. Pero yung income na $1,000 a week, yung 200,000 naman, nakikita ko yung beauty noon eh. Sabi ko, lahat kami darating dito eh. Tama ba? The worst thing na pwedeng mangyari is maging burden pa tayo sa mga anak natin. So, ibig sabihin, hanggat kaya pa natin, not only you are providing for yourself, for your family today, pero dapat you are also preparing for the future. Kapag hindi mo na kaya mag-work, may continuous income na papasok. Tama ba? So, now, para mangyari yan, hindi ba pwedeng sipag at tiyaga lang? Yes or no? Dapat yung sipag at tiyaga na sa tamang vehicle din. Tamang opportunity din. Marami na kayo nakita masipag matyaga. Yung totoo po. Lahat po ba na nakita nyo masipag matyaga? Narating yung buhay na gusto nila? Hindi. Baka nga kasama rin tayo ron. Tama ba? So magandang realization sa atin. Kung sipag at tiyaga lang ang puhunan natin, hindi tayo makakarating. Hindi guaranteed. Dapat tama rin yung pinaglalagay ng sipag at tiyaga. Tamang vehicle. Hindi ko makalimutan yung lagi kong analogy na ginagamit diyan na
Yung mentor ko before, bumabiyahe siya simula rito hanggang Isabela. 13 hours. Siya lang nag-drive, siya pa magpe-present doon. Tapos 13 hours by car. Sabi ko, naisip ko, 13 hours. So kung magbabike siya papunta ron, ilang oras kaya? Ilang araw kaya? Tama, no? Right? Ilang araw. Kung mag-helicopter ang gagamitin niya, sa tingin nyo, yung 13 hours, kung sasakyan, kung mag-helicopter siya, less than 1 hour, no? Pwede, no? Pwede. So imagine mo, bakit ka magsasayang ng 13 hours? Kaya mo naman palang kunin ng less than 1 hour. Alam mo, sa pangarap, ganun din eh. Bakit mo kailangan pagtrabahuhan yung same amount of money for 50 years kung kaya mo naman pala ng 5 years? If you have the right opportunity or right vehicle. Tama? Now, yung bisikleta, mas mabagal. 2 days, 3 days. Pero ang maganda ro, nakakarating eh. Right? Ito yung dilema ng karamihan. Di ba? Hindi nga bisikleta yung gamit nila. Familiar kayo sa stationary bike or treadmill? Pwedeng nandun ka na for 10 years, 15 years, 20 years, pero ang parang feeling mo, kapos pa rin. Tama o hindi nga kapos, talagang, hindi na makaangat. Correct? Now, may choice ka naman. Pinili naman natin yun eh. Tama ba? So, ang good thing, hindi mo kailangang iwanan yun eh. Pwede mo seryosohin yung ginagawa mong Usana para later on, di ba, pag ito umangat na ng gusto yung income natin, may option ka na nabawasan yung oras mo dito. Or kung gusto mo, di ba, iwanan mo, di mas ma-free up pa yung mas madaming oras. Make sense? Sabi nga, let's not be anxious doon sa future natin, pero we have to prepare. Make sense? So, hindi madali. Right? So, na-experience namin yung mga na-experience nyo rin. Bago pa po nauso yung mga riding in tandem, meron na pong Caleb and may Caleb Edbaw na. Tsaka diyan ba si Mentor Caleb? Buti na lang wala. Right? Grabe, no? Paulit-ulit na damit. Correct? Kaya lagi kami naka-block kasi matagal kumupas. Tama? So, mabagal yung results. Alam mo, parang feeling natin wala nangyayari pero maniwala ka. Okay? May nangyayari. Right? So, unti-unti, nagkaroon ng results. And sometimes hindi kailangan na madami. Sometimes yung isang tao, yung pwede magdala ng konting tao, yung konting tao pwede magdala ng konting tao. Ang pinaka-importante, tuloy-tuloy lang. Gusto nyo mahanap yung tamang tao, ito yung malaking realization ko. Kung gusto mo mahanap yung tamang tao, kailangan tamang tao ka rin. Right? Para pagdating ang tamang tao, dapat tamang upline ka na, kaya mong palaguin yung negosyo natin. Kasi even though bigyan ka ng tamang opportunity, bigyan ka ng tamang tao, if you don't have the right skills, the experience to handle them, then hindi rin lalago. Right? Sino rito yung mga less than 4 months? Correct. Bigyan kayo ng Ryan Tan sa left. Rajni Sogi sa kabila. Tama? Yung mahina-hina, di ba? Natsunyo sa gitna, inner leg. Tama? Shane Miguel yung pambangga. Basic, no? Grabe, no? Tama, no? Right? Tapos yung kaibigan mo, medyo matagal lang naniwala, no? Billy De La Puente. Right? Caleb Edbaw yung kabilang side. Tama, no? Exciting? Ang tanong, kaya mo i-handle? Tama, baka pagdating ni Mentor Billy, bro, sabi niya, ikaw yung apply, ha? Yes, apply. Tama? So, you have to have the right skills and experience. Make sense? Correct? Kaya gino-grow ka muna. Kasabay ng mga bagong downline mo sa ilalim. Correct? So, kung gusto mo mabilis, bilisan mo. Tama? Bilisan mo yung growth. Yes or no? Paano mo bilis? Embrace mo yung proseso kung ano yung kailangan. Sabi nga, you pay now, you play later. Or you play now, you pay later. Either way, you will still pay. Tama, gawin ko na siya na mas maaga. Tama, gawin ko na siya na mas maaga. Right? So, unti-unti, lumaki yung negosyo natin, di ba? So, there will be people under you na mas magaling, mas masipag, mas madaming oras, just like Mentor Ryan, Mentor Raj, no? In 10 months, I was able to hit the gold director income ng Usana. 45,000. Tama? I realized, no? Okay. Hindi ko siya ma-imagine na kikitain ko, and yet kinita ko after 10 months. Yun ang pinakamaganda niyan, di ba? Nadala ko yung nanay ko sa Hong Kong. Right? Hindi na para magtrabaho. Diba? Amazing. Alam mo, ito yung time na nag-share ako first time ko nakapag-share sa convention natin. Yan. Mahahanap niyo pa sa YouTube yan, di ba? Right? Magano ka lang, di ba? Habang pinakikinggan mo lang siya, parang hindi mo alam kung ma-excite ka, ma-inspire ka, ma-irita ka sa daming di ba? Nag-i-English ba ito? Nag-Chinese. Parang ganun. Right?
Nakita ko yan one time eh. So, simula nun, hindi ko na binalikan. Alam mo, nakakatuwa, nanay ko, di ba, kasama ko doon. Sabi niya, alam mo, nak, pagka Sunday, diyan kami nag-gather. Di ba, yung mga kagaya ko ng mga DH, diyan kami. Tapos, pinapadala ko lahat. Wala naman siyang intention. No? Sabi niya, pinapadala ko lahat sa inyo. So, yung natitira kong pera, pinanluluto ko ng ulam yan. Tapos, yan ang binibenta ko sa kanila. Para yan ang pang-sustain ko hanggang sa next salary. Kasi nga, lahat pinapadala ko sa inyo. Alam mo yung time na ginagawa niya yun, laman ako ng kalye. Kasi walang nanay, walang tatay. Ang tatay ko, alas 5 ng umaga, namamasada na eh. Uuwi alas 8 ng gabi. Right? So, diyan ko na-experience lahat. Drugs, kalye, di ba? Layas ako for 6 months. I praise God na hindi tayo napahamak. You know, kasama mo, yung mga rugby boys, lahat ng pag binabalikan ko, sabi ko, wow. So, pero imagine mo yun, no? Habang kinikwento niya, hindi niya alam sa yung puso ko, parang kinukurot, no? I just praise God for this opportunity. Kasi napauwi ko yung nanay. Di ba? Hindi niya na kailangan mga ibang bansa. Tama, no? Pag tinatanong mo siya, sabi niya, alam mo, kung ulitin ko pa, hindi na. Kaya nga, di ba sabi, one thing yung makapag-provide ka, pero isang bagay yung present ka. If you could provide at the same time, you are present sa family mo, much better. Kaya ang heart natin dito, di ba? Kailangan maraming Pilipino yung kumita ng maganda sa iyo sana para maiwasan na yung pag-abroad. Make sense? Right? So, yan yung mga first travel incentives natin, di ba? Yung, alam mo, lahat na lang hindi ko na nilagay lahat dyan kasi marami kami mga picture dyan sa CR, sa ano. Alam mo yung unang travel mo, parang lahat ng kanto gusto mong picturean. Tama? Pag tinitingnan ko, ba't ba nagpa-picture dito? Di ba? So, and then 18 months, di ba? Nag-jump yung income namin to more than 500,000 per month. And you know, since then, hindi na bumaba yung income eh. Hindi na bumaba yung income, dire-diretso na siya. Kaya pinapakita namin sa inyo, if you do it right, if you build it right, once you reach that income, hindi yan para iyabang lang sa iyo, 1 month kumita ng ganito. Alam mo, when we reach that, hindi na kami bumaba dyan. Nung na-reach yung 200, hindi na bumaba. Nung na-reach yung 7 figures, hindi na rin bumaba. Kung gagawin mo ng tama. Make sense? So of course, hindi na lang nanay ko, di ba? Yung family ko, naipapasyal ko na rin. Alam mo, syempre, I don't know, no? Pero dahil ba ang nanay ko nag-Hong Kong, kung bakit malapit sa amin ang Hong Kong, I don't know. Pero parang sa akin, meron ako sa isip ko nung bata ako na parang ang Disneyland is a dream destination. Hindi ko alam kung ako lang. Tama? Parang somehow, lapit-lapit niya sa puso ng mga Pilipino na parang, you know, US or Disneyland Hong Kong, Disneyland Hong Kong. Europe o Disneyland Hong Kong, Disneyland Hong Kong, parang ganun. When I was starting, yung bago pa lang tayo nakakapag-travel, so dinala ko sa dyan. Sabi ko, amazing. Iba no? Yung mga hindi mo na-experience yung bata pag nasa Disneyland ka, wow, di ba? Just amazing. And you know, hindi mataas ang lifestyle namin family, but something one thing na nag-i-invest kami is travel with our kids. Kami na John. Ito, puro mga travel incentives lang yung sana. Dami, good for two yung mga travel incentives. Literal. Right? Tapos karamihan, all expense paid ng use. Alam mo dito, di ba yung nag-diamond trip kami dito? Alam mo ba yung London Bridge na yan? At one night, pinasarado nila yan. Diyan kami nag-dinner. Right? Tapos maraming castle doon, yung mga lumang castle. Di ba? Kakakwento ko sa inyo. Minsan isama na nga natin dyan. Nakita ko na yung picture kasi napakita uli sa Facebook eh. Di ba? Yung mga share, ganyan sa Facebook. Yung mga dating post natin. Marami dyan mga lumang castle. Sa atin wala naman eh. Di ba? Diyan madami. Tapos one time, pinasarado nila yan. Tapos yung pinakamalaking ballroom, okay, simula labas hanggang red carpet yan, doon kami nag-dinner. Sabi ko, wow, syempre yung mga lalakaran mo doon, kaiba lang. Syempre yung mga pintuan, wala mga ilaw para madilim, di ba? Para may mga lalabas doon. But the feeling, ganito pala yung pakiramdam ng yung unang panahon. Sa kanila, social na social ito. Yung nasa grand ballroom ka, di ba? Ganito yung vibe. Amazing. All expense paid. And who would have thought, di ba? Yung hindi nakatapos ng pag-aaral, pitong kumpanya, 5 taon, di ba? Kung magiging successful ba sa negosyo, naging $1 million club member ng USANA. Tama? So yung first 5 years namin ni USANA, $5 million. But then I've realized, 5 years ko ba nakuha yung $1 million? O kasama natin yung first 5 years na wala akong results. Alam mo, even yun pala na parang feeling natin walang results, bayad yun. Tama ba? Yung parang feeling natin ngayon, wala ka makita sa check stub mo ngayon, maniwala ka sa akin, bayad yan. Sabihin mo, bayad yan. Correct? Bayad yan. Tama, gino-grow muna tayo, bayad yan. Kasi imagine mo, divide mo yan. $5 million divide by 10 years. Sabi niya, 50 million, di ba? O 50 million, divide by 10 years. O divide by 10 na lang. Ilan? 5 million, tama? So 5 million a year. Correct? 5 million divide by 12.
Around 450, ganyan. Tama ba? 400,000 monthly. So, ibig sabihin pala, yung first 5 years ko na parang feeling ko hindi ako kumikita, pwede mong halaga pala no, nagkakalahating milyon na rin ako during that time. Kasi bayad lahat eh, tama ba? Ito yung good thing. Alam mo yung sumunod na 5 years, kasi first 5 years sa USANA, $1 million. Without adding that, yung sumunod na 5 years, $2 million. Yung sinasabi na first million is the hardest kasi experience, skills, di ba? Kukunin mo lahat eh. Di ba parang, hindi ba, alam mo habang kinikwento ko sa inyo, parang alam mo yun, hindi ba tayo nasisiraan ng bait dito? Yun sa figure na pinag-uusapan natin. Diba? Never in my imagination na itong kumpanya, kaya kong pakitain ng ganyan ng USANA? Seryoso? Yung hindi nakatapos ng pag-aaral, 5 taon, mali-mali English, ganyan, walang network. Right? Puro tricycle driver ang kababata. Right? Seryoso, $2 million in 5 years ang kinita. 100 million. Grabe, no? Yun ang kayang i-provide pala ng negosyo natin? Yes or no? So, kayang trabahuhin? So, na-realize ko, no, while work is good, it has limitation. But look, tinan mo tong sipag natin. Para lang malaman nyo that you have what it takes to become successful sa USANA. Meron pa ba tayo? Okay tayo. Okay tayo. Last 3 minutes. Good job. So, asan na nga tayo? Dito pa rin. Asan tayo? Work, di ba? Just to encourage you na you have what it takes to become successful sa USANA. Look, yung trabaho natin, okay, 8 to 5, tama? Hindi talaga siya 8 to 5, yes or no? Gigising tayo alas 6, alas 5. Pagpalagay mo na lang alas 6 na lang, plus 2 hours yan. So mag-start ka ng bilang hindi 8, 6. Wala kang ibang pwedeng gawin ng 6 to 8 kundi mag-prepare. Maligo, magbihis, kumain, bumiyahe. Hindi mo gagawin yan kung wala kang pasok ng 8, yes or no? So, kasama siya sa bilang, tama? May lumalabas ba sa inyo ng 5:01 sa office? 5:01. Ba't ka na? Pwede mo bang gawin yan? Pwede naman. Wag ka na lang mag-expect na papasok ka pa. Tama? So usually 5:30, 6 o'clock. So all in all, makakauwi ka mga 7 o'clock or 8 o'clock. Baitan na lang natin, 7 na lang. Tama? Kunyari hindi traffic. Right? So 6 a.m. hanggang 7 p.m. Ilang oras lahat yun? 13 hours every day. Correct? 13 hours a day. Imagine. Yun ang willing nating ibigay doon. Kahit may sakit, papasok. Puyat, papasok. Nag-away kayo, papasok. May problema sa pamilya, papasok. May birthday ng anak mo, special occasion, papasok. Naalala ko yung kuya ko, nasa call center that time, di ba? Christmas, New Year, nandun siya. Oh. Tama? Okay naman yun, pero may choice tayo eh. Make sense? Hindi ba sipag yun? Yes or no? Kahit ayaw mo, pag sinabi ni boss, kahit hindi mo trabaho, pwede ba pakuha ko ng kape sa Starbucks? Ano sagot? Yes, boss. Correct? Tama, no? Kahit masungit si boss, kahit na busit ka, pagkalabas mo ng elevator ng ganyan, nasa lubong mo, anong bati mo? Morning, boss. Correct? Imagine mo yung emotion mo, nababago mo. Tama ba? Nag-aaway kayo mag-asawa, di ba? Punta kayong SM, pagka-ikot nyong ganyan. Si boss, boss, morning. Di ba? Bigla kayo na sweet. So, kayang i-transition yung emosyon eh. Yes or no? O, sabihin mo, kaya mo naman pala. So the point is, kung kaya natin gawin sa ganung klaseng bagay, bakit hindi mo gawin sa pagyaman? Yes or no? Correct? Kung yung 6 o'clock hanggang 7 o'clock, tinatrabaho natin para sa needs, because 30, 40, 50,000, di ba? Magastos natin yan for our needs. Bakit hindi mo gawin for your dreams? Sa USANA. Tama? Naalala ko, one of my leader when we were studying, sabi niya, alam mo, apply, nakakapagod ang USANA. Kasi imagine, sabi ko, bakit naman? Kasi imagine mo sa work, papasok, gising ako, alas 6, yun, yung kunento ko sa inyo. 6, makakalabas ako, 7 o'clock. Tapos mag-iusana ako. Sabi ko, hanggang ano oras ka nag-iusana? Siguro mga 9:30. 10 o'clock. So, simulang anong oras yun? Mga 7 o'clock? Hindi, 7:30 apply, 7:30. Siyempre, babiyahe pa ako eh. So, 7:30 raw siya darating, 9:30, 10 o'clock, tapos na siya mag-iusana. So, okay. Tapos sabi ko, pag Sabado, sabi niya, oo nga, nag-iusana rin ako. So, anong oras ka dumarating sa opisina? Mga launa apply kasi may 1 hour bago mag-cut off, ganyan. Tapos anong oras ka natatapos? Siguro mga alas 4, alas 5. Oh, grabe, no? Nakapagod talaga yung USANA. Sabi, imagine mo, 13 hours ka sa work. Sa USANA, 2.5 daily. Tama ba? Right? Yun, Monday to Friday. Di ba, mag-USANA ka na wala ka lang pasok, Saturday lang. Sabi ko, hindi ka napapagod sa USANA. Nakakapagod yung 13 hours mo daily.
Tama ba? I'm not saying na mag-resign na tayo. No, it's bad. No, ang tanong ko is like, if you're willing to do that ng ganitong klaseng results, why are you not willing to do that sa ganitong klaseng results? Make sense? It doesn't make sense. Tama ba? I think sa akin, that's also stewardship. I mean, stewardship, you're really managing your time well. Putting it sa mga bagay na mas nagmamatter sa'yo. Correct? Kasi you guys are not here kung hindi relevant sa inyo yung Yusana. Ako nagsasabi sa inyo, kung yung Yusana hindi kayo madadala dun sa life, sa goal na gusto nyo, hindi siya relevant sa pangarap nyo, then quit. Huwag na kayo mag-Yusana. Pero kung itong Yusana ito, dadaling kayo sa pangarap nyong buhay. Okay? Pag sinabi mo kasi success, hindi lang naman yung dami ng pera, yung dami ng sasakyan, hindi yun eh. Para sa akin, ang definition sa akin ng success na na-enjoy ko right now, right? Yung hindi ko iisipin kung saan ako kukuha ng pang-tuition fee ng mga bata. Yes or no? Yung hindi ko iisipin every Sunday kung kakain ba kami sa labas o hindi. Make sense? Yung nakakapagtabi. Para every year, meron kami nakaplano na ito yung biyahe namin para makapag-create kami ng maraming memories sa isa't isa. Yes or no? Yung tipong may na-emergency, hindi ako poproblemahin kung saan ospital ko ba dadalhin. Kasi kahit pa paano, meron tayong savings na itabi. Make sense? Correct? Yung nakakatulog ka sa gabi, nang hindi mo iniisip yung marami kang utang na babayaran. Tama ba? Alam mo, yung pinakamasarap, yung nahahatid mo yung mga anak mo sa eskwelahan, nasusundo mo. Yung paghahatid mo, may slow morning ka, nakasama mo yung asawa mo. Yun yung na-enjoy ko sa lahat. Yung paghatid namin sa mga bata, kasi that's 10 minutes away, yung school. So pagbalik namin sa bahay, di ba, titimpla na siya ng kape, di ba, nandun kami sa may sala, di ba, reading our Bible, tapos magkikwentuhan kami. Alam mo yung amoy ng kape? Di ba, nako, ako, coffee lover ako eh. Yung hindi ka nagmamadali while karamihan, di ba, nandun, nagbubusinaan sa labas, lahat, etc. Ikaw nasa bahay ka, nagkakape ka. Anong oras na? Huh? 7:30 na, kaya sila nagmamadali. Okay. Tama, no? Slow mornings. Gusto ba natin yon? Di ba? Again, sabi ko nga, it's not bad, but it has limitations. May choice ka naman eh. May choice ka naman. Para sa akin, yun ang definition ng success. Kaya mga anak ko na-inspire siya, sabi ko, ano ba gusto niyo pag malaki? Hindi niya alam kung ano eh. Sabi niya, gusto ko maging kagaya mo eh. Ano ba tawag sa'yo? Yan. Diba? Hindi ko rin masabi, entrepreneur, negosyante, networker. Tama na? Nakaka-amaze lang. Okay? Natututo ba kayo? Na-inspire? I hope na-inspire kayo eh. Correct? I mean, dinala ko yung anak ko 2 weeks old, dinala ko doon kasi yung si Mrs. during that time, buntis sa bunso. So kaya siya dinala ko sa Singapore. Ito na yung, pero hindi na siya ganyan ngayon, mas matangkad na sa akin, 17 na eh. 17 na yung anak ko. So, yan yung first time na sumama siya sa akin sa convention natin. Nakita niya lahat as well. And sa akin, sabi ko, wow, imagine mo. From this to this. And now, sinlaki ko na, mas matangkad na sa akin. Bilis lang, no? Right? So, and I was able to buy a house after less than 2 years in Yusana. From that sidewalk, alam mo, pag umuulan, umaapaw yan eh. Kasi imbornal yung ilalim eh. So, alam mo, dito kami nakitira. Tindahan sa umaga, sa gabi, tulugan namin. Gusto yung malaman kung saan nakatira si Ed Miguel, tsaka si Latline Shane, tsaka si Yuan ng bata? Dito. Lutuan yung ilalim niyan, so para silang nasisilaban lagi dyan. Yan ang buhay namin. Right? Tapos, worried si Ed Miguel na hindi makapaglaro sila Yuan sa ano. Kasi yung kalye na to, daanan ng mga tricycle, lahat, etc. Correct? Imagine mo naman yung buhay na meron sila ngayon. Amazing, tama? Alam mo yung sabi ni Ed Miguel eh, sabi niya, alam mo, darating yung time, yung encouragement niya. Wala pa nangyayari guys ha. Wala pa nangyayari. Sabi niya, darating yung time na sa likod tayo ng stage, kami nila Apply Mail, 3 kami. Lahat tayo, a-awardan tayo as Diamond Director and sa $1 Million Club member ng Yusana. Right? Hindi ko kayo binabola, pero yung time na yan, nung nangyari yan, nasa likod kami, tapos pinag-uusapan namin, kaya kinikilabutan ako. Tapos hindi ko maiiwasan na maging emotional because that was just a vision nila Upline. Naalala ko yung ako na lang yung natitirang downline nila. Ako lang naman yung downline nila. Tatatlo lang kami. Ed Miguel, Mel Clarion, Nat Sunyo, di ba? Darating ako ron sa tambayan namin, sa may karinderya. Malayo pala, nakikita ko, problemado na sila. Correct? Ako galing sa hataw, pagod, walang nag-sign up, di ba? Walang kain, tapos uuwi ako. Yung kasama ko sa bahay, mga kasama ko sa bahay, negative pa. Yung kahit katukin mo, hindi bubuksan yung pintuan. Mahirap palang gisingin yung gising, di ba? So, may meet ko si Ed Miguel. Tsaka pag nakita nila ako, kasi problemado sila, pag nakita nila ako, nag-iiba yung aura. Imagine, no? Sabi nila, pagkakita nila sa akin, iba yung posture eh. Una, seryoso na, ganyan eh. Parang, alam mo naman, di ba? Pag ang tao, seryoso pinag-uusapan, alam ko na may estado nila. Hinahatak yung sa kanya Apply Mail.
Tapos si Ed Miguel, siyempre problema rin yung income. Si Shane during that time nasa US. Pero paglapit kong gano'n, excite nila ako, sabi nila, yeba! Di ba? Abnormal talaga no? Tama. Yun tayo, di ba? Above normal. Make sense? Yun ang ibig sabihin ng abnormal. Ibig sabihin, regardless kung ano yung situation nila, alam nila na kailangan nilang gawin yung kailangan nilang gawin. Ano yun? During that time is to encourage. Kasi malayo pa lang nakikita na nila ako na medyo down to sinat. Tapos again, di ba, casting vision. Yung kahit na alam mo na, alam ko naman, papawir na naman ako nitong dalawa na ito. Alam mo na eh. Tama ba? Alam mo na eh. Pero dahil yung belief nila, sobrang taas ng belief nila, nadadala ka pa rin eh. Sabi nila, alam mo na, gaganyan si Apmel, dalawa. Alam mo na, 6 months from now, sabi ko, eto na. Pag-awarding ng USANA, di ba? Imagine mo, yan yung mga downlines natin, di ba? Ang gulo, ang ingay. Tapos tatawagin, the new gold director, Natsunyo. Gagan, no? Tapos sabay sila, ten, ten, tenen. Ako lang minomotivate nila. Ako lang. Tama? Na-imagine nyo ba sa kanto? Kasi ito karinderya, andito yung karinderya namin. Pag nagre-reklamo na yung lola ko, kasi doon kami kumakain gabi-gabi, sa amin naman. Tapos ang tititinda, yung kuya ko na panganay. Na mindset ni Apply Melbo, grabe talaga yun sana, sama ka na sa amin. Eh yung kuya ko, dahil alam niya, gabi-gabi, dito kami nakikikain. Sabi ng kuya ko, sige, tuloy nyo lang yan. Right? Sa kanto, imagine mo, diyan kami. Ang daming addict doon. Kaya nga sabi ng mga addict doon, mas malalakas yung tama nito. Tama. Ano sabi niya? Ano kayang tinira nilang tatlo? Mas malalakas yung tama nun. Ganon. So alam mo yung drain na drain ka, after ko makaharap yung dalawang upline ko, kahit na alam ko naman na bobolahin ako, ima-mindset lang ako, uuwi ako, fired up ako, sa isip-isip ko, tama no? Tapos chinachant mo yung sa isip mo, ten, 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 you know, ganun ka-importante, casting the vision. Hindi kailangan nasa harapan mo, importante na niniwala ka na pwedeng mangyari sa'yo. Make sense? Alam naman natin yun correct? Alam naman natin. Sabi natin, imagine mo, ito yung sitwasyon mo. Hindi mo gusto yung situation mo right now. May option ka Correct? Pwede ka manatili dyan, which is hindi mo gagawin. Because you know that situation already. Di ba? Sukan-suka ka na dyan, ayaw ko rito Pwede kang umatras, yes or no? Would you do that? Hindi rin, galing ka na dun Gagawin ko dyan. Kaya nga ako nag-move forward dun kasi ayaw ko na rito Tama ba? Wala naman umatras ka pa ng husto, di ba? Abnormal naman yun. Tama ba? So it's either you move backwards or you stay here. Or, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa harapan mo, and yet, that's the only option. Tama? Move forward. Pwede mangyari, pwedeng hindi. Pero dito, wala mangyayari. Dito, alam mo na rin kung ano nangyari. Make sense? So, pwede mangyari, pwedeng hindi. Forward. Tama? Hindi pa rin nakuha. Pero may learnings, correct? Hindi pa rin ito yung buhay na gusto ko So, dito na lang ako. Or, backwards? Hindi rin Makuha ko na kaya pag nag-forward ako? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Tama ba? Pero yun yung options mo Tama ba? Correct? Pero kaka-forward mo, hindi pwedeng hindi ka makakarating Tama kasi may learnings bawat forward Tama ba? Yun ang ginagrow ng Panginoon, yung character muna Tama? The Lord grows the man first bago yung results. Tama? Yun ang pinaka-importante. Alam mo pinaka-masarap? Di ba sabi ko sa inyo? Now, naiintindihan ko na. That's why we have to have that sense of urgency. 2 years ago, sabi ko, yung pangarap ko, nadaling ko yung buong family ko sa US. Di ba? Yung mga anak ko, parents ko, tapos nanay ni Joanne kasi wala na si daddy. Correct? So dinala namin sa US na hindi ko akalain na, hindi mo alam how long God would allow your parents to be here. Make sense? Tama ba? I praise God. Ngayon naintindihan ko na may health concern ng dad ko. Oo nga, Lord, thank you for that, Kasi imagine mo itong time na to, sa may Yosemite ito sa US. Dinala ko sila sa US 7 weeks. Wala kaming kamag-anak doon na pwedeng tulugan, lahat, etc. 7 weeks. Lahat yan because of USANA income. Tama? So, yung tipong lahat ng Airbnb namin, yung Airbnb, even the Airbnb is something that you would enjoy. Kasi ang sawa ko gusto niya, enjoy din natin, even Airbnb, hindi for the sake na may tutulugan lang tayo. Iba't ibang bahay for 7 weeks. Imagine mo, 5 days, and then another 6 days, 5 days, tapos napapadeliver ka na lang ng mga kailangan mo, tapos grocery araw-araw, di ba? Daming steak doon, alam mo yun?
Tapos papasukin nyo lahat. Siyempre, pag ang kasama mo, sila, tapos yung mga bata, nanay at tatay mo, magkakaiba, kailangan yung itinerary maayos. Nature, di ba? Yung mga boys, tsaka kami, excited kami dyan. Tatay ko, nag-hike yan kasama namin at 70 years old sa Yosemite. So, sila mama, tsaka si mami, pag nakita nila, na-enjoy nila, okay na kami dito, hindi na yung papanik sa mataas. Correct? Sabi nila, kapagod. Pero pag dinala mo sa mga shoppingan, maniwala kayo, 10 araw, hindi naubos yung energy. Dali mo sa Ross, dali mo sa ganito. Sabi niya, ma, anong oras tayo dyan? Eh, kakasimula lang natin, mamaya pa kami. Tama? Pero kung nakikita mo pa paano sila nag-i-enjoy, amazing. Sila pinicturean ko sila. May enjoy nila. Sabi, Lord, thank you. Praise God for this. Kasi hindi yan ma-justify ng picture eh. Pag nakapunta kayo sa Yosemite, hindi ma-justify ng picture. Makita mo yung creation ng Panginoon. You know, one thing na gusto kong i-emphasize din dito. Can you imagine, di ba? Kung kaya mag-create ng Panginoon ng ganyan, ano pa yung hindi niya kayang baguhin yung buhay mo? Tama ba? Make sense? Right? But of course, lahat conditional. We have to do our part. Ang love ng Panginoon sa atin is unconditional. But in terms of our blessing here is conditional. Tama? You have to do your part. Right? Hindi pa pwedeng i-bless ang tamad. Yes or no? Right? Ito yung nag-Yosemite kami. Diba? That is something na hindi lang sa akin na memories kasama ng mga bata. Diba? Kasama nila yung lolo nila, tatay nila. Amazing. I don't know about you guys, pero sa akin, this is really big deal. Lalo na ngayon, after 2 years na binabalikan ko, yung smile ng mga anak ko dyan, diba? Ito sa may Big Bear naman ito. Diba? Nag-arkila ako kasi ang unang plano namin, mag-stay time sa LA, kuha tayo ng bahay dyan for 7 weeks, dali lang natin yung kailangan natin whenever na aalis tayo. But then sabi ko, baka may makalimutan, baka may ano. So sabi ko, sige, ganito na lang. So nag-rent kami ng sasakyan. Yung Ford Summit. 8 kami, ito 12-seater. Maliban sa 12-seater siya, yung likod niya, akasya lahat ng maleta namin na malalaki. So dala-dala namin kahit saan. So yung mga drive, 7 oras, 8 oras, I think pinakamahaba ata para mga 14 hours. You know, hindi ako napagod sa pagdadrive for 7 weeks kasi kasama ko yung family ko, na-enjoy ko eh. Yung lahat ng dadaanan mo, parang excited sila, di ba? May mga stopover kami. Diba? Amazing, no? Right? Iba eh. Right? Yung mga pangarap na gusto mo lang dating puntahan, alam mo ba itong puno na ito, ganyan lang kaliit ang seed niyan? And yet, can you imagine kung ganyan siya pwedeng lumago? You know, sometimes you see yourself like this, oh. Parang ako, lalaki ba ako ng ganyan? Tama? Pero hindi mo alam yung seed, yung potential na binigay sa'yo ng Panginoon dyan if you would just believe. Tama ba? Make sense? Right? Grand Canyon, di ba? Amazing. Right? Sa San Francisco, dahil sa mga nababalita sa San Francisco, so doon kami nag-hotel sa San Francisco. Sa gitna mismo ng Union Square para paglabas nila, nandyan na lahat. Alam niyo sa may San Francisco, yung nasa gitna lang na ito yung sentro ng Union Square, tapos yan yung mga nag-ice skating, yung mga napapanood dyan sa may movie, di ba? Nandyan lahat yun. So, amazing lang. Marami ba kayo natutunan? So, I hope marami kayo natutunan tonight. Right? So, hindi ko alam kung tuturo ko, siguro picturean nyo na lang ito. So, alam na ng mga mentors, di ba? So, just follow the system. So, kaya ito nilagay ko, why most people fail. Hindi na yung how to become successful sa Usana because you guys know that already. If you treat Usana as just try business, kaya ang dami nating results na pinapakita. Para ma-realize mo, seryoso ka ba? Sa dami ng story na narinig mo dito, try pa rin yung negosyo sa'yo. Hindi mo pa rin nakita na ito yung negosyo na pa pwede magbago ng buhay na meron tayo. Right? So, kung alam mo kung ano yung pwede mangyari sa'yo, definitely you will be consistent. Pero tip lang din, gusto niyo pa paano maging consistent? Kasi yung discipline, hindi siya lagi mag-work if you don't have the system. You know, bakit yung mga tao, yung sabi natin, napaka-disiplinado ng taong to. The reason kung bakit yung mga taong sinasabi mong disiplinado, seemingly, parang sobrang disiplinado nila, ang meron talaga sa kanila is meron silang sistema. What do you mean by system? They know kung anong oras sila gigising araw-araw. Hindi yung anytime na gustong gumising. Alam nila kung ano yung activity yung gagawin nila. Ilang beses sa isang linggo, anong araw, sino yung mga taong kakausapin. Make sense? Pag may training, nandito sila priority. Tama ba? May sistema. Parang sa work natin, hindi mo tayo, papasok ba ako o hindi? Hindi papasok eh. Matik, naka-alarm ka alas 6 kasi may pasok ka ng alas 8. Sistema yun eh. Iniisip mo pa ba yun daily? Hindi na eh. Pag uwi mo sa bahay, magpe-prepare ka. Tama ba? Para sa kinabukasan. System. Correct? Iniisip mo ba kung anong gagawin mo sa work? Hindi na eh. Nakalatag na, tama ba? System. So, ibig sabihin, wala ka ng decision making na kailangan mong gawin kung ito gagawin mo hindi kasi may sistema na eh. So, ang tendency ngayon, gagawin mo kung ano yung kailangan mong gawin. E pag ginawa mo kung ano yung kailangan mong gawin, may resultang nangyayari.
So gawin din natin sa iyo sana para hindi ka laging victim ng emotion natin. Kasi yung emotional roller coaster, up and down yan eh. If you will always base your actions sa emotions natin, hindi makarating eh. So whether you feel good or you don't feel good, you move forward. You do what you need to do. Make sense? Umatin ako ng seminar, one time sinama ko yung mga D-group ko ng mga men. Ang title, From Boy's Soul to Man's Soul. So sinasabi niya doon, na dapat lahat tayo mag-mature. Dumating tayo sa level na dapat eto tayo. Hindi pa pwedeng habang buhay, boy's soul tayo. Yung boy's soul na tinatawag doon, some of the things na describe niya. So ito yung mga tao na mareklamo, complain, di ba? Even yung mga small things, big deal sa kanila. Boy's soul eh. Tama ba? Ang man's soul, mature. Sila may pangarap, tama? Merong ambisyon sa buhay, alam nila kung ano yung kailangan gawin, alam nila kung saan nila kailangan igugol yung oras nila. Tama? Hindi lahat ng tatahol papatulan nila kasi man's soul eh. Tama, hindi ko na business ito eh. Ito yung ano ko eh. Regardless kung ano pa yung noise dyan, ito yung direction ko eh. Tama? Boy's soul, lahat ng tatahol, papatulan eh. Yes or no? Correct? Tama ba? Nakukuha niyo ba? Sabi ko, makes sense. Right? Dapat ganun din tayo eh. Kung gusto nating makarating sa pangarap natin, magta-transition tayo from boy's soul to man's soul. Tama? From childish to, determined na tao eh. Right? And they quit too early. Hindi ko na kailangan ikwento to. Ito, story ko kanina eh. Tama ba? 5 years, 6 years, 7 years. Wala pa ako nakita rito na nasa industry ng 8 years. So wala pa nakabit ng 5 years tsaka 7 companies. Maybe ako na yung worst, no? So is that good news para sa inyo lahat? Yes or no? Yes. So yung kagaya ko, yung story ko naging successful dito, definitely sa'yo. Huwag ka lang mag-quit. Tama ba? In fact, tanggalin mo yan. Tama? But be intentional. And lastly, yung mga tao na they want results without growth. Ilang beses na natin na-emphasize yan sa training ngayong gabi. Tama? Hindi yung ikaw ngayon ang magiging successful sa sana. Yung magiging ikaw, yun ang magiging successful sa negosyo natin. Make sense? You know what you need. You know kung ano yung kailangan mong gawin. Just embrace it. Mabilis lang yung proseso. Tama? So ngayon, ganito yan. Mindset natin, mas madami yung oras mo, mas sipagan mo. Right? So yung walang pakialam mindset in a good way. Meaning, kung ano yung sasabihin ng ibang tao, tuloy ka lang sa pangarap mo. Okay ba yan? Okay. So, lagi natin tatandaan yung pangarap natin, lagi may presyo. Time, rejection, discipline, learning, and sacrifices. Huwag na natin masyadong gawing dramatic. Yan ang buhay. Tama ba? Learn from it. Okay ba yan? So, sa kwartong to, kung sino may pinakamaraming rejection, okay? Most likely, okay? 95%, okay, with accuracy, with 95% accuracy, these are the people na malalaki ang resulta rito. These are the diamond directors and up. Right? Sila yung may pinakamaraming rejection, sila yung pinakamaraming oras na ginugol, pinakamaraming sakripisyo, that's why yan ang results na meron sila. Make sense? Right? So, part yan ng presyo na kailangan nating bayaran. So, anong itsura ng commitment natin sa sana? So, attend weekly trainings. Lagi ko sinasabi, immersion. Right? So, ang pinakamahirap na part is isolation. If you really want to grow your business, you have to immerse yourself regularly. Kasi pagka ikaw isolated ka, sarili mo lang boses ang naririnig mo. Eh, lalo na kung kasama mo negative, lalo na. Yung boses mo negative na, ganun din sila. Yung pumasok sa isang kwarto, gusto mo silang i-motivate, 5 negative, paglabas, 6 na. Kasama ka na. Make sense? So immersion meaning immersing yourself sa mga tao na gusto mong maging. Ito yon. Importante po ba yung pinag-uusapan natin dito? Anong oras na ng Lunes right now, no? 8:30. Pwedeng sa iba nyo naman ginugugol yung oras nyo. Pero for the meantime, nandito tayo sa may Monday training natin, sa Frontier Night. Yes or no? Correct? Alam mo, darating yung time. Pinag-uusapan namin, no? Minamindset namin yung isa't isa. Sabi namin, alam mo, okay lang. Gawin natin ito araw-araw. Right? After ng work, gawin natin, Yusana. Kapag Saturday, Google pa rin natin sa Yusana. Pag holiday, huwag tayong mag-holiday, gawin pa rin natin to. Pag birthday natin, huwag tayong mag-birthday, hataw pa rin natin ng Yusana. Right? Kasi in the future, ang iniisip natin, while maraming tao nag-holiday, doon lang sila nag-holiday at tayo umataw sa Yusana, during hindi holiday, while workday, tayo nag-holiday. Tama? Hindi tayo mag-celebrate ng birthday right now. Once na makukuha natin yung success natin, everyday, pwedeng birthday. Tama ba? Narinig yun na, pero kung titingnan mo, oo nga, no? Correct? Oo nga, no? Okay lang after work, mag-use sana tayo. Darating yung time, hindi ko na kailangan gumising ng umaga para pumasok sa work.
unless you really love your work. Tama ba? May choice eh. Yun eh. Yun yung sakripisyo na ginagawa natin right now. Okay ba yun? Mas masarap sabihin yung buti na lang kaysa sayang. Right? So, meet 3 to 5 people every day. Part ito ng income-producing activity. Alam mo, pinakamarami sa akin, marami akong fellowship meeting, marami akong coffee meeting. Ito na yung pang-apat na meeting ko today. Right? So, I started 10 a.m. kaninang umaga. Hindi naman everyday ganito. Right? So, 2 to 3 presentations per week. Bukas, as early as 9 o'clock, may ka-meeting na ako. Right? Fellowship. Kasi yung fellowship na yun, pwede maging prospect yun, pwede sa'yo sana. So sa akin, I call it fellowship kasi it's just about you talking about life, di ba? Yun lang. Right? Later on, ma-realize mo, kailangan niya ng Usana. So present mo ng Usana. Pero by doing that as well, nakakapag-build ka ng trust as well. Just meeting new people in a regular basis. Follow up consistently, stay plugged in sa may sistema. Napaka-importante. You might have big goals, pero pag wala kang sistema, you will always fall doon sa system na meron tayo. Sabi nga, we fall not in the level of our goals. Not sa goals natin kung gaano kataas, but lagi tayo nagpo-fall doon sa system natin because we don't have one. Make sense? So, ang sabi diyan, you don't need to be great, you just need to be consistent. Sabi ni Tony Robbins, real decision is measured by the fact that you've taken new action. If there's no action, you haven't truly decided. Tama? Take action. So, narinig nyo na ito kaganina, my first 5 years in the industry, and then second 5 years is $1 million. So, any 2 to 3 years in the business, pwedeng ikabago ng buhay natin. So, I wanna end here. Okay, alam nyo na ito. Right? The bamboo tree. Tama, ito yung story ng bamboo. Di ba? You know, pag tinanim mo ngayon, diligan mo, next month, wala ka makita. Tama ba? Alam mo ba, hindi lang next month, kahit tuloy mo yan, diligan ng diligan, after 1 year, wala ka pa rin makita eh. So parang feeling natin, bakit gano'n, di ba? Nagdidilig naman ako ng 1 year. Ginagawa ko naman yung part ko. And yet, parang wala pa rin tumutubo. Right? 2 years, yung lumipas. Second, inulit mo lang. Sige, baka mamaya 2 years. Pero 2 years, you know what, ang bamboo, wala ka pa rin makikita eh. Kahit nagdidilig ka. So sometimes, kahit ginagawa mo ng tama, hindi naman agad-agad sisibol eh. Make sense? 3rd year, same. 4th year, same. You know, after 5 years, diba, in about 5 to 6 weeks, from 0 to 24 feet, pwedeng lumaki ang isang bamboo. After 5 years. So meaning, kung natsyempohan mo after 5 years, magbakasyon ka ng mga 6 weeks sa Siargao, pagbalik mo sa bakuran mo, right, meron ka ng 24 feet yan. Ganun ka lang. Magulat ka, saan galing lahat ito? Tama ba? So, but you know, kung titingnan mo, parang walang nangyayari ng 5 years. Wala ba talaga nangyari ng 5 years? So, nangyayari pala, kung bakit 5 to 6 weeks, pwede siya lumaki ng 24 feet, for the whole 5 years, the first 5 years, ang binibuild is basically yung roots sa ilalim. Doon siya nagbibuild ng maraming roots. Na sobrang tibay at sobrang laki ng roots, na in span of 5 to 6 weeks, kaya niya from 0 to 24 feet. Make sense? That's what we are building in Usana. Hindi ito yung munggo. Alam mo yung munggo, tatanim mo ngayon, bukas may toge ka na. May makakain ka na. Good thing? Right? Pero tanim ka na naman. Tanim ka ulit kinabukasan. Pag nagkasakit ka, hindi ka makapagtanim, may kakainin ka? Wala. Yung negosyo natin parang bamboo tree. Parang mango tree. Didiligan mo, uusukan mo, sasayawan mo. Tama ba? Pero pag namunga na yan after 5 years, maniwala ka, busog ka na, meron pa. Tama? Hindi na uubos. Same thing sa atin. I really like this. Sabi niya, growth is not always visible, just to encourage you. And sometimes, God is building the roots before the results. Tama? And lastly, I want to end here. For some of you who is struggling kung magiging successful ka ba sa negosyo, so I have 2 things na encouragement para sa atin. Belief is crucial sa negosyo natin. Kailangan mo maniwala. Ang isa pa pwede mo maging basis, I have 700 plus na gold director under my organization. 700 plus. The last time I checked, I think 2 years ago. So I don't know kung ilan na ngayon. Right? Hindi ko naman directly binid lahat yan, but I have 700 plus. So anong ibig sabihin yan sa inyo? Maghanap ka ng kumpanya sa labas na merong 700 na tao na kumikita ng 200,000 per month. So ang ibig sabihin yan, kung nagawa ng 700 na tao, kaya mo rin kaya. Statistics yun eh. Kung kaya ng 700 na tao, ibig sabihin, malaki yung percentage na pwede rin gawin ng average ng mga tao. 700, guys. Tama? So yun ang pagkunan natin ng belief. And maraming mga success story ito magkakaiba and yet nakarating. Success leaves clues. Right?
So, ibig sabihin, kung nakarating sila, pwede rin mangyari sa atin. That's one. Yung pwede mong pagkunan ng belief. Kasi pag nandyan ang belief mo, lahat ng action mo, iba yung energy mo eh. So yes, pwede mangyari sa akin kasi nangyari sa 700 na tao. Nangyari sa iba't ibang background. Nangyari kay Mentor Nat, di ba? Na rags to riches. Nangyari kay Mentor Ryan, di ba? Na galing sa royal na pamilya, tama ba? Same thing with Mentor Raj. Make sense? Correct? So kung nangyari sa kanila, pwede rin mangyari sa akin. Right? Second thing is yung deeper level ng belief na meron tayo. You know what? Sabi sa Bible, no, I don't want to be preachy, no, but you know, this is my belief. Ang sabi sa Bible, it is God who gave us the ability to produce wealth. Tama ba? Ang sabi, we are created in His image. Make sense? Ang sabi rin doon, we are fearfully and wonderfully made. Tama? And there's also a verse na sabi niya doon, you are God's masterpiece created in God's image to do good works na ginawa niya na in advance for us to do. That's our purpose, correct? If kung ginawa ka fearfully and wonderfully na ginawa ka ng Panginoon, and you're created sa image ng Panginoon, right? And siya yung nagbigay sa atin ng abilidad to produce. So, can you imagine kung anong klase yung kaya natin? Make sense? So, yung kumpiyansa mo, hindi nanggagaling sa iyo. Nanggagaling sa the one who created you. Make sense? Just in case na nagdududa ka kung ano yung kapasidad na meron ka, I hope by now, medyo mas tumibay na kaya ko rin. Tama? Because it is God who created me. Make sense? Right? Yun ang sinasabi sa Bible eh. And sinabi doon that we are created in advance. Di ba? Fearfully and wonderfully made. Created, di ba? In Christ Jesus for us to do yung work na prepare niya sa atin. Advance. Okay? In advance, nakalatag na dyan kung ano yung mga gagawin natin. Just like Yusana. Tama? Here, hindi lang yung income. You're helping a lot of people dito. Tama ba? By sharing your story, by mentoring people as well, naiaangat mo kahit paano yung buhay na meron sila. Make sense? So I hope that should be the basis. Kasi kung identity mo anchored dyan, kahit anong lies sasabihin ako, hindi mo kaya, right? Baka hindi ka maging successful dyan. Dito ka maniniwala sa truth. No, I am fearfully and wonderfully made. Tama? May plano sa akin ng Panginoon. Make sense? Right? So siya yung it is Him who created everything in this world. Ano yung hindi niya kayang gawin? Tama ba? Right? So that should be the basis. So I hope you were inspired sa talk natin ngayong gabi. And wag lang tayong maghinto sa na-inspire lang tayo. Okay lang ba? Starting tomorrow, starting tonight, let's take action. Okay lang? Right? So wag mo nga hayaan na lilipas ang linggo na wala kang kausap, na hindi ka umattend ng training. Make sense? And hindi na nagdagan yung organizations natin. So with that, guys, I hope na-inspire ko kayo. So maraming salamat sa inyo, guys. Thank you. Thank you so much, Mentor Nat. Milyong palakpak for Mentor Nat Sunyo. Grabe! Grabe, sobrang dami nating natutunan ngayon. Thank you so much, Mentor Nat. And, sige, Mentor... We call Mentor Ryan and Mentor Raj po for the token of appreciation. Yes. Photo ops. Sige, Mentor. And, sige, dito daw po sa mga. Okay po. Ayan, Mentor, may we have a group photo po. Wait. Una lang ba? Thank you so much again, Mentor Nat, sa inyong mga sharings for tonight. And now for the announcements. Yan. For the announcement, special events. Okay, so we have here the Frontier Trimestral Growth Dinner. Gusto man yung magkasama sa dinner? Yes! No? So how to qualify? We need to create 2 pay setters, diba? Within the qualification period. Become part of top 3 income earners for silver directors and below with growth. Become part of the top 3 income earners for gold and ruby directors with growth. And become one of the top 5 growth performers. So, kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo,
Dinner tayo. Ayan, kasama tayo dyan. So, for the next, okay, so last 2 weeks actually to win the Boracay. Yes, sino ng mga nakasama sa Boracay? Meron na tayong Tier 1, Tier 2. Yes, habol tayo because we still have last 2 weeks. Okay? And for the Japan Hokkaido, gusto ba nating mag-snow, right? So we have here, okay, you talk to your mentors about how to get the Tier 1 or Tier 2, okay? So we still have 7 weeks left. And for, okay, Coach Tracy, for this one. Ayan. For the upcoming USANA events on April, so on April 10, we'll be having USANA Masterclass sa AIM Makati. So, ready na ba kayo for that, guys? Yes. Also, on April 11, our Steadfast exclusive session and Illum Masquerade experience. So, make sure mag-qualify tayong lahat because this will happen all on April 11 sa Marquis Events Play. Yes. Ayan. And speaking of the exclusive Steadfast Builder training, of course, with new UEM, Sean and Sarah Tan, 3-star Diamond Director from Malaysia. So, this is for all 2026 new Steadfast Builder and SB income earners to silver and below. And of course, syempre, di ba, punong-puno tayo ng mga trainings. So, Unleash Leadership will happen on April 10, 2026. So, 6:30 to 9 p.m. So, make sure, di ba, na you'll be having your tickets. Kasi grabe, sobrang powerful ng lineup natin for this event. Yes, I believe ubos na yung tickets natin for that. Yes. Sold out agad. So hopefully makasama namin kayo dyan, no, sa mga trainings. And we also have the March trainings. Ayan. So we have the new brand partners orientation this coming March 22 with our mentor Mayan Magsino. And also in March 29, we have mentor Abby Nones as well, our gold director. Mentor. And on March 23, of course, our very own bronze director, Coach Janelle Vista. March 3. And on March 30, Mentor May Bice, Executive 1-star Diamond Director. Ayan, ready na ba for our Frontier Excellence Night? Yes, on April 6, 2026, you have to be there, right? So we have Mentor Lichelle Yambao, our Executive 2-star Diamond Director, $3 million club member. So wag tayong mawawala dyan, okay? April 6. This will all happen on April 6. And yung early bird rate ng tickets will be until March 30. So make sure to communicate with your upline para makakuha na kayo ng tickets. And see you next week. And as Mentor Nat has mentioned, no, sana hindi lang tayo na-inspire tonight, but we also take action para sa mga susunod na araw at linggo. And hold to that vision dahil yan ang pupunta natin sa mga pangarap natin. Because we have the right vehicle already, right? We have USANA. So, see you, everyone, in the next trainings. Yes, and you may now proceed to your respective meeting after meeting. Yes, thank you so much, everyone. Good night.